Nang makarating si Mabi sa ospital, kinabukasan ay nasa isang silid na ang ama niya at nalaman niyang kailangan nito ng dugo. Ako po, anak niya po ako. Magmamatch kami ng ama ko. Presenta niya kaagad. Malaki ang kumpiyansa niyang magmamatch sila dahil ama niya ito. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang sandaling lumabas ang resulta at hindi sila nagmatch ng tatay niya. I am so sorry, pero hindi nagmatch ang dugo ninyo. Ani ng doktor na bahagya niyang ikinatigil. Paano nangyaring hindi sila nagmatch ng tatay niya? Papa, bakit po hindi raw po tayo nagmatch? Nagtataka niyang tanong sa ama. Dapat kasi kahit papaano ay may makuha siyang DNA sa ama. Pero wala, ni kaunti. Natigilan ang ama niya. Masayang reunion sana ang mangyayari dahil nagkita ulit sila ng kanyang ama. Pero dahil sa resulta, parang biglang gumulo ang mundo niya. Mabi, anak, ang totoo ay... Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nakapumulsa na nakatingin si Mr. Wilberto Villegas sa isa sa monitor ng kanilang building. Si Wilberto ang isa sa tanyag na CEO ng bansa, kung kaya't alerto ang 4 na bodyguard sa likuran. Samantala, seryoso namang sinusundan ng tingin ni Wilberto ang babaeng nasa monitor ng kanilang CCTV. Hindi tutungo si Wilberto sa lugar na yon at iiwan ang mga importanteng gawain sa office kung hindi mas importante ang pupuntahan. At importante sa kanya ang babaeng sinusundan ngayon ng kanilang CCTV. Asahan yung bukas sa bukas din ay magsisimula na ang inyong anak na si Mabi Claveria sa pagtatrabaho sa kumpanya. Imporma ng sekretary ni Wilberto. Tumango naman si Wilberto. Makakapasok siya sa kumpanya, ngunit ituring niyo siyang katulad ng mga ordinaryong tauhan sa kumpanya ko. Kailangan walang maghinala. Huwag niyo siyang bigyan ng special treatment sa trabaho. Kaagad na nasipagtango ang mga tauhan ni Wilberto. Ilang taon na ang nagdaan mula nung malaman niyang nagkaroon siya ng anak sa babaeng taga-probinsya. Nagngangalan nitong Helen Claveria. Si Helen ang babaeng minahal niya ng totoo. Ngunit hindi ganoong katapang si Helen upang ipaglaban ang relasyon nilang dalawa. Nakipaghiwalay ang babae at hinayaan siyang pakasalan ng babaeng gusto ng kanyang mga magulang para sa kanya. Ngunit matapos lamang ang 2 taon mula noong magpakasal siya sa iba, ay namatay rin ang babaeng naging asawa niya dahil sa sakit na cancer. Matapos niyon ay hindi na siya nag-asawa pa muli, bagkus ay hinanap niya si Helen at nalaman niyang nagkaroon sila ng anak. Ngunit wala na si Helen at ang natitira na lamang ay ang asawa ni Helen at ang kanilang anak. Kahit gusto man ni Wilberto na makasama ang kanyang anak, ay hindi pwede. Dahil sa lawak ng kanyang impluensya at laki ng kanilang negosyo, ay hindi maiwasang hindi siya magkaroon ng mga kalaban. Ang mga taong yon ang maglalagay sa kanyang anak sa kapahamakan. Kaya hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang kanyang anak. Kaya niya namang protektahan ang anak niya kapag bumalik siya sa buhay nito. Ngunit hindi niya maipapangakong magkakaroon pa ng normal na buhay ang kanyang anak. At hindi niya rin alam kung matatanggap ba siya ng anak kapag nagpakilala na siya dito. Sir? Untag ng kanyang sekretary. Napakurap-kurap siya at doon napagtantong kanina pa pala siya kinakausap ng sekretary, ngunit hindi niya ito napakinggan dahil sa malalim na iniisip. Tumawag na po si Mr. Rage Amoroso. Maghihintay siya sa opisina ninyo para pag-usapan ng tungkol sa bagong sekretary niya. Imporma ng sekretarya. Si Rage Amoroso, ang vice president ng kumpanya, ang nag-iisang taong mas pinagkakatiwalaan niya higit sa lahat. Nasa 29 anyos pa lang ang edad nito, ngunit responsable na sa pamamahala ng negosyo. At sa pagkakataong ito, ay si Rage rin ang nag-iisang taong mapagkakatiwalaan
para sa anak niya. Si Mabi Claveria ay ilalagay niya sa pwesto bilang sekretarya ni Rage Amoroso at malaki ang tiwala niya kay Rage na mahahandle nito ng maayos ang kanyang anak. Samantala, kabababa lamang ni Mabi sa malaking barko. Imbes na mag-eroplano, ay pinili niyang magtipid at pinili ang mega value sa isang barko. At saka mas prefer ni Mabi ang barko dahil gusto niyang makapag-relax sa biyahe bago siya makipagsapalaran sa kumpanyang lalapitan niya. Fresh graduate siya at gusto niyang mag-nurse pero hindi niya naman kaya ang gastos kapag iyon ang kinuha niya. At saka hindi rin siya ganoong katalino. At isa pa ay sobrang matatakotin siya sa mga sugat kaya napagtanto niyang hindi para sa kanyang nursing. Kaya nga yung 2 years na IT na lang muna ang kinuha niya. Nagkataon naman na may lumapit sa kanya sa kanila at nagyaya na mag-apply siya sa kumpanyang sinabi nito. Bumuntong hininga siya ng maalala ang ama pagkababa niya. Mag-iingat ka roon anak ha. Ngayon ka lang malalayo sa akin. Kung pwede nga lang sana na dito ka na lang sa malapit magtrabaho para hindi ka na malayo sa akin. Kaya lang, gusto mo naman sa lugar na yon. Ano pa bang magagawa ko? Naiiyak na sambit na lamang ng kanyang ama. Inakbayan niya ang ama at ngumiti rito. Huwag po kayong mag-alala pa. Parati po akong tatawag sa inyo. At kapag po nakarating na ako doon, tatawag ulit ako. Tapos kapag malaki-laki na ang naipon ko, kukunin na kita dito at doon na tayo titira. Ngumuso naman ang ama. Papaanong bukirin kapag iniwan ko at nanirahan tayo sa syudad? Hindi katulad doon, mas presko at malamig ang hangin dito sa probinsya. Pakiramdam ko mabilis akong magkakasakit doon. Napabuntong hininga na lamang siya. Kung makakapag-ipon man siya, ay hindi niya rin pipiliin na malayo sa ama, kaya't kung nasaan man ang ama, ay doon na rin siya titira. Gusto niyang malapit lang dito. Ayaw niyang iwan itong mag-isa. Mag-isa siyang pinalaki ng kanyang ama dahil maagang namatay ang kanyang ina. Hindi biro ang mga pinagdaanan ng kanyang papa para mairaos lang siya. Ngayon lang siya makakabawi sa lahat ng sakribisyo nito para sa kanya. Kaya nga nilubos-lubos niya na habang maliksi pa ang ama. Balak niyang dalhin ito sa mga magagandang lugar at kakain sila sa mga mamahaling restaurant. Gusto niyang iparana sa ama ang kaunting kaginhawaan. Yung kaginhawaan na hindi man lang nila naranasan simula nung bata pa siya. Nang makasakay siya ng jeep ay nagtungo kaagad siya sa address na binigay sa kanya. Isang agency ang dinaanan niya bago siya binigyan ng address patungo sa kumpanya kung saan ay magaganap ang isang interview. Ngunit nagulat si Mabi sa nakita. Hindi naman ordinaryong kumpanyang itinuro sa kanya. Ako po si Mabi Claveria. Hindi niya na magawang tugtungan ng salita dahil sa kaba. Naiinis nga siya sa sarili. Kung ganito siya kakabado, baka maliit lang ang tsansa niya na matanggap. May appointment ka? Ani ng babae sa front desk. Napanganga siya at wala sa sariling tumango. Agad niyang kinuha ang appointment slip at ibinigay dito. Matapos itong tingnan iyon ay tumango-tango ito. Magtungo ka sa executive office. Doon ka i-interviewin. Naghihintay sa'yo si Sir Rage Amoroso. Napalunok siya. Kaya kahit kabado ay nagtungo siya sa elevator patungo sa executive office na sinabi ng babae. Unang narinig niya pa lang ang pangalan ng lalaking binanggit ng babae sa front desk ay parang may kung ano ng kaba na agad siyang naramdaman. Kakaiba kaysa doon sa unang pagtapak niya sa lugar na yon. Kanina pang balisa si Mabi habang nakaupo sa maroon na couch. Ang opisina ay sobrang gara. May minibar sa kabilang side at ceramic tiles. May mga bookshelf din doon at malaki ang table sa gitna. Tempered glass walls din na nakapalibot sa buong opisina at matatanaw ang mga building sa baba. Nasa top floor ang opisina kaya tiyak na nakakalula kapag dumungaw siya doon. You're here, ani ng isang boses. Gulat na napabaling siya sa pinanggalingan ng boses. Namilog ang mga mata niya nang makita ang papasok na lalaking naka-office suit. Seryoso ang aura at matangkad. May itsura ito at sa unang tingin ay alam niyang marami na itong nalokong babae. Kahit nga siya ay napapanganga na lang. Hand me your papers,
Nito sa mga otoridad na tono. Nanginginig naman ang kamay na kaagad niyang ibinigay ang folder niya. Kung kanina kabado lang siya sa pagpasok sa building, ngayon ay mas lumala ang kabang yun. Fresh graduate lang po ako. Wala pa po akong experience pero sisikapin ko po na matuto. At saka masipag po ako. Aniya kaagad. Hindi siya sanay na mag-angat ng bangko. Imbes na pakinggan siya, nananatili ang mga mata ni Rage sa papel niya na animoy wala itong naririnig sa kanya. Pahiya na naupo na lang ulit siya. Nagmukha tuloy siyang desperada. Ilang saglit ay nag-angat ng tingin si Rage sa kanya. Napalunok siya ng magtamang mga mata nila. Kulay light brown ang mga mata ni Rage. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong mata. Sobrang ganda niyon na muntik na naman siyang matulala. We'll call you. Next time kailangan na mas maaga ka pang dumating. Hindi lamang ikaw ang kinikater ng kumpanya. Maraming mas deserving dyan na pwede kong makuha. Natigilan siya sa sinabi ni Rage. Aaminin niyang bahagya siya nasaktan doon pero nagawa niya pa rin umite sa lalaki. Ayos lang yun. Kailangan niyang tanggapin ang lahat ng ibabatong salita ng lalaki. Siya ang may kailangan kaya kailangan niyang habaan ang pasensya. Sige po, opo. Salamat po. Ani at nananatili pa rin ang ngiti sa mga labi. Pagkalabas niya ay kaagad siyang tumawag sa papa niya. Kahit hindi naman siya ganoong ka-sure kung matatanggap nga siya, ay nagsinungaling na lang siya sa ama niya. Ayos lang? Natanggap ka ba? Anito na magkausap sila. Opo. Natanggap po ako pa. Ako pa ba? Magaling ako eh. Bagya pa siyang tumawa. Ay sus, talaga ba? Kumain ka na ba? Anong ulam mo? Narinig niyang masayang hagikik ng ama. Kumain ho ako ng adobo rito, tapos may sinabawan. Aniya. Ngunit ang hawak niya lamang ay siomay na siyang magiging tanghalian niya ngayon. Kapag gumastos pa kasi siya ng bongga, ay tsak na wala na siyang kakainin sa susunod na araw. Lalo pat hindi naman natiyak kung tanggap nga siya. Kaya kailangan niyang magtipid. Nako, huwag kang parating kumain ng karne ha? Nakakasama sa kalusugan yan. Kumain ka rin ng gulay, iha. Opo pa, kapag nakahanap na po ako ng apartment, magluluto po ako. Aniya sa ama. Pahirapan naman sa paghahanap ng mauupahan sa syudad. Lalo pat hindi naman ganoong kalaki ang pera na dala niya. May advance pa kasi matapos ang deposit ang mga nilalapitan niyang apartment. Gabi na nang makahanap siya ng apartment. Puyat na puyat pa siya sa pag-aayos ng mga gamit niya. Pero sinikap niyang magising ng sobrang aga para magtungo sa kumpanya. Tinawagan siya kagabi ng kumpanya, kaya't kahit puyat ay masaya siyang nagtungo sa building. Kaya lang nagulat siya nang may babaeng sumalubong sa kanya. Ako ang dating sekretary ni Sir Rage. Sinabi niyang ako magtuturo sa'yo. Tinuro sa kanya ang magiging desk niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na talagang magsisimula na siya magtrabaho. Tapos, may sarili pa siyang pwesto. Tapos ito pala mga pinadala ni Sir. Tapos ay may nilapag itong napakaraming papel sa harapan niya. Ito ang mga dapat mong asikasuhin at ituturo ko to sa'yo. Namilog ang mga mata niya nang makita ang mga papel. Unang araw niya pa lamang, tapos ganoon ang karami kaagad na trabaho ang pinapagawa sa kanya. Gaya ng sabi ng dating secretary ni Rage, itinuro nito sa kanya ang lahat ng mga dapat niyang matutunan. Nang maintindihan niya ay hinayaan na siya ng babae na siyang mag-asikaso noon. Inabot siya ng gabi sa pag-aasikaso noon hanggang sa mga bandang 8:00 na nang mapansin niya ang pagdating ni Rage. Mag-isa ito at kahit mukhang pagod na ay hindi pa rin nabawasan ang kapugyan ng lalaki. May bitbit itong jacket nang dumaan sa table niya para naman magtungo sa table nito. Sinundan niya ng tingin ng lalaki. May nakaharang sa glass wall patungo sa mismong table ng lalaki. Sa labas ay ang table niya naman. Namangha siya na makitang nagtatrabaho pa rin ito kahit gabi na. Pogi na nga, masipag pa. Naibulong niya na lang sa sarili. Saglit siyang napatigil sa trabaho niya para lamang pagmasdan ang kanyang sir. Kaya lamang ay natigilan siya sa pagtitig nang makita ang isang babaeng matangkad na pumasok sa loob. Sobrang ganda ng babae.
at tila papasa pang modelo dahil sa katawan at itsura. Napanganga siya nang makitang naghalikan ng dalawa sa loob. Kaagad naman siyang bumalik sa trabaho niya. Napapailing siya at napagtanto sa sarili ang mga katulad ni Rage ay para lamang sa mga ganoong level ng mga babae. Natatawa na lang siya sa sarili. Paano niya ba kasi naisip na maaaring pwede rin siyang magustuhan ng ganoong klaseng lalaki? Isa lang naman siyang random na empleyadong naghihikahos sa buhay. Halos wala pa nga siyang nararating sa buhay. Taga-probinsya at hindi laki sa mayamang pamilya. Inabot pa siya ng alas 11 ng gabi sa pagtatrabaho. Nakita niya ang hindi pa nakalabas mula sa opisina nito ang babae kanina. Tapos, sumara ang blinds ng office ng sir niya. Siguro nagbe-baby time ng mga yon. Sana all my love life. Bumuntong hininga siya. Napailing na lang siya kalaunan at nag-focus na lang sa trabaho. Naabutan naman ni Rage na nakatulog na sa table nito si Bobby. Unang araw pa lamang ay tinambakan niya na kagad ito ng trabaho. Gayong dapat ay hindi iyon ang dapat niyang pinapagawa. Nang mapansin siya ng babae ay kaagad itong pupungas-pungas sa bumangon. Sorry po, konting-konti na lang po. Matatapos na po ako. Hindi ko na malaya na. I don't need those now. You don't need to rush that. Baka magkamali ka pa dahil lang minadali mo ang mga yan. Ayoko ng pabara-bara na trabaho. Aniya sa babae at saka tumalikod. Ilang beses niya na ring binigyan ng maraming trabaho ang babae. At sa lahat ng nandoon ay si Mabi lang ang bugbog parati sa mga papel. Kahit iyong dapat na siya ang gagawa ay binibigay niya rito. Hindi dahil sa kagustuhan niya iyon, kundi kagustuhan ng isang taong tinitingala niya. Nakipagkita siya kay Wilberto Villegas at sa isang mansyon nito inimbita upang may pag-usapan. Mga bandang alas 7 na ng gabi siya nito pinatawag sa mansyon nito. Naabutan niya ang madilim na paligid ng mansyon. Ang mga ilaw ay mula lang sa mga lampshade ng sala. Nakita niyang matandang Villegas sa may glass wall at nakatingin sa maliwanag na pool. Tahimik ang gabi at malamig. Good evening, sir. Ani niya sa lalaki. Good evening, Rage. Alam kong abala ka at pasensya na kung kailangan kitang makaharap ngayon. Anito at bumaling. Ngumiti naman siya. It's okay. Baka nakalimutan niyang pinagawa niya sa anak niyo ang mga trabaho ko. Kaya hindi na ako abala ngayon. Napangiti rin ng lalaki at umiling-iling. Gusto kong maraming matutunan ng mga empleyado mo. Para balang araw, kapag may kailangan kang gawin ay pwede mo silang maasahan. Mukhang maaasahan naman siya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit niya pa kailangang pagdaanan yun samantalang sounds like you pity her. Natigilan siya sa sinabi ni Wilberto. Naaawa nga ba siya sa babae? Hindi kaagad siya nakasagot at unti-unting sumilay ang nanunuyang ngisi ni Wilberto. Nagkamali ba ako nung inisip ko na kaya mong gawin ang ipapagawa ko, iho? Ngayon pa lang mukhang nagtagis ang baga niya. Of course not. I can do it. Gusto mong malaman niya lahat ng mga kailangan niyang malaman. Kaya yun ang ibibigay ko. Nanunuya pa rin ang ngisi na nakabalatay sa mukha ni Wilberto nang iangat nito ang wine glass na hawak. Hindi naman alam ni Rage na anak ni Wilberto si Mabi. At walang balak si Wilberto na sabihin iyon sa binata. Balak ni Wilberto na ituro lahat kay Mabi ang mga kailangan nitong malaman tungkol sa kumpanya. Si Rage ay may sariling kumpanya ngunit nagawa pa rin itong asikasuhin ang kumpanya niya. Masyado nang abala si Rage kung kaya't balak niyang si Mabi na ang pumalit kay Rage balang araw kapag natuto na si Mabi at kaya na nitong humawak ng kumpanya. Gusto ni Wilberto na matuto si Mabi na tumayo sa sarili nitong mga paa. Balang araw ay malalaman din ang lahat ang tungkol sa anak niya kung kaya't gusto niyang palakasin ang anak upang kayanin ang lahat ng kakaharapin nitong pagsubok balang araw. Sa kabilang banda, maaga nagtungo si Mabi sa kumpanya habang bitbit ang napakaraming papel. Hirap na siya sa dala tapos malalaman niyang hindi pa pala bukas ang building. Ilang araw na siyang maagang nagtutungo sa kumpanya dahil sa takot niyang palitan siya ni Rage sa posisyon niya. Ilang araw na rin siya nagtitiis sa tambak na trabaho.
Halos wala na nga siyang oras na matulog at simula na makapasok siya sa kumpanya ay dilubyo ang kaagad niyang kinaharap. Sige lang, kaya mo yan. Isipin mo kailangan mo magtrabaho para makapagbakasyon kayo ng papa mo, Mabi. Kaya mo yan. Bubulong-bulong niya sa sarili, sabay tingin sa relo na nasa bisig. Sarado pa rin ang building at mga ilang minuto na siyang naghihintay roon. Hanggang sa napag-isip-isip niyang umupo na lang ulit hanggang sa hindi niya na namalayang nakatulog na siya sa katabi ng mga papel niyang dala. Miss, gising, anong ginagawa mo dyan? Ilang saglit ay isang guard ang lumapit sa kanya para gisingin siya. Nagulat pa ang guard nang bigla na lamang siyang bumalikwas ng bangon. Late na ako! Bulalas niya. Nauna siyang pumunta roon tapos siya pa itong malilate. Walang night shift na guard kaya sarado iyon ng ganong kaaga. Nang makarating siya sa table niya ay nagpasalamat siya at wala pa pala ang boss niya. Sa pagmamadali niya ay hindi na siya nakapag-agahan. Bumili na nga lang siya ng kanin sa daan dahil may free coffee naman sa pantry at saka may dala rin siyang daing. Iyon ang ulam niya ngayong umaga. Nagsisimula na siyang kumain nang bigla namang pumasok ang iba pang babaeng employee na may bitbit na mga mug. Mukhang magkakape rin. Guys, did you smell that? Parang nakakadiri yung amoy. Saan kaya yon? Iyong kulot na babae na makapalang lipstick na sexy ang nagsalita. Gosh, Stacy, parang oo nga. I smell something kadiri. Ani naman ang maikling buhok na girl. Oh, may kumakain pala ng daing dito eh. Yung Stacy naman na nagsalita sabay dungaw sa lunchbox niya. My gosh! Kung gusto mong mag-eat ng kadiring ganyan, sa outside ka ha, girl. Kita naman na may ibang employees dito. Ayaw ng mga pampulubing ulam, ano? Namilog ang mga mata niya. Hindi lubos sa kalaing may mga taong kayang pagsalitaan ng ganon ang kapwa nila. Nagtagis ang bagang niya kalaunan at tinakpan na lamang ang baonan niya. Nakaramdam siya ng hiya at kirot sa puso niya. Iyon ang parating ulam nila ng ama niya sa probinsya. Kaya masakit isipin para sa kanya na minamaliit ng mga itong ulam niya. Mag-spray ka nga ng cologne? Kainis! Hindi ko kayang amoy. She should have eaten somewhere na lang sana eh. She's so nakakadiri. Reklamo pa rin ni Stacy. Iyong baonan niya nga lang ay ilang beses niyang binalot ng plastic. Ayaw niyang may marinig pa na masasakit na salita dahil sa yun lang ang baon niya. Wala siya sa sarili habang binabasa ang mga papel na nasa table niya. Hanggang sa namalayan niya na lang na napapaiyak na siya. Sakto namang dumaan si Rage kaya kaagad niyang pinunasan. Hindi na itanong ni Rage ang dahilan kung bakit niya nakitang umiiyak si Mabi sa table nito. Kaagad itong nagtuloy sa ginagawa ng mapansin siyang dumating. Kaagad din itong pinunasan ng mga luha at animoy wala lang at saka yumuko. Pero nakita niyang umiiyak ang babae. Marami pang trabaho nakatambak sa desk ni Mabi. At dahil nakita niyang umiiyak ang babae kanina ay nakokonsensya tuloy siyang dagdagan pa ang trabaho nito. Kaya lamang kapag hindi naman niya binigay ang trabaho na sinabi ni Wilberto Villegas ay baka isipin nitong naaawa siya kay Mabi. Na hindi naman talaga kayang panindigan ang sinabi niyang ipapagawa niya kay Mabi ang lahat ng sinabi ni Wilberto. Kumuyom ang kamao niya nang tawagin niya si Mabi sa opisina niya. May mga iniwan siyang importanteng bagay sa sarili niyang kumpanya para lamang asikasuhin ang kumpanya ni Wilberto. Tama ang matanda at kailangang may maaasahan siya na humawak ng kumpanya habang wala siya. Read those. Pag-aralan mo ng mabuti. Aniya sa babae. Namilog naman ang mga mata nito nang malaman na madadagdagan na naman pala ang trabaho nito. Sir, agad siyang bumaling dito nang magsalita ito. What? Any complaint? Aniya na tinaasan pa ito ng kilay. Kagad naman na umiling si Mabi. Kaya lang parang wala ito sa sarili nang bumalik sa desk nito. Samantala, parang gusto namang maiyak ni Mabi dahil sa tambak na trabaho na binigay sa kanya ng boss niya. Gusto nitong pag-aralan niya ang finances ng kumpanya, maging ang mga expenses at ang pondo. Nakasaad sa mga papel na ibinigay ni Rage ang tungkol sa koneksyon ng CEO sa mga consumer at investors na to.
Ang bagay na iyon ay alam ni Bobby na talagang hindi na akma para sa isang sekretary. Mahalagang bagay iyon na confidential lang dapat pero gusto ni Rage na pag-aralan niya. Naguguluhan na siya. Inabot pa siya ng gabi. Ngunit nang maalalang day off niya bukas ay nakahinga siya ng maluwag. Natatakot na siyang baka pumanaw siya ng maaga kapag nagtuloy-tuloy ang stress na dumating sa buhay niya. Tinapos niya ang unang trabahong ibinigay sa kanya at balak niyang sa susunod na araw na lang pag-aralan ng sinabi ni Rage. Sa totoo lang, naiirita na siya sa boss niyang ito. Animoy may galit ito sa kanya at siya na lamang araw-araw ang nakikita nito. Wala naman yata siyang nagawang mali. Sa day off niya ay sobrang gaan ang pakiramdam niya. Day off niya at stress-free. Kahit isang araw lang yon. At least magkakaroon man lang siya ng peace of mind. Hanggang sa kumatok ang landlady sa pinto niya. Po, bayaran na po ba? Bungad niya sa landlady. Kumunot naman ang noon ng babae. Hindi ako naniningil ng maaga. May advance ka, diba? Tsaka hindi iyan ang pinunta ko rito. Po? Ano po? Parang gustong umikot ng 360 degrees ng mata niya dahil talagang sinira ng landlady ang beauty sleep niya gayong hindi naman pala iyon ang pinunta nito roon. May lalaki naghahanap sa'yo, nasa labas. Kumunot ang noon niya sa sinabi ng landlady. Kaagad naman siyang lumabas. Wala naman siyang inaasahang bisita. Tapos lalaki pa talaga. Niwala nga siyang boyfriend tapos biglang may maghahanap sa kanyang lalaki. Hanggang sa nakarating nga siya sa may gate. Isang Lamborghini ang nakita niya sa labas. Magara itong nakapark doon at nasa loob si Rage. Natulala pa nga siya nang makita si Rage. Bakit nandito ang boss niya? Day off niya ngayon kaya ano naman ang kailangan nito sa kanya? Iritadong nag-ayos siya ng sarili at lumabas para makaharap si Rage. Sir, tawag niya kay Rage. Naka-shorts lang siya tapos ay sleeveless. Napahagod ng tingin sa kanya ang boss. Alam niyang hindi formal ang ayos niya pero hindi naman yata magtatagal ang boss niya. Baka may gusto lang ibilin sa kanya. Hop in, may pupuntahan tayo. Nito bigla. Nagulat siya. Akala niya ay doon siya kakausapin ng lalaki. Magbibihis lang po muna ako. Sakay na. Putol na to sa paliwanag niya. Alanganin at parang napapangiwi pa siya nang mapilitan siyang pumasok sa front seat. Baka kasi dagdagan na naman ito ang pagpapahirap sa kanya kapag umangal pa siya kaya kailangan niyang sundin ang gusto nito. Medyo distansya ang pinuntahan nila hanggang sa nakarating sila sa tahimik na pwesto at doon ito ipinarada ang sasakyan. Namilog ang mga mata niya at kung ano-anong senaryo ang bumalandra sa isipan niya. Babae siya tapos ay lalaki naman si Rage. Tapos ay dinala siya nito sa ganoong katahimik na lugar. Kaagad siyang napatakip sa dibdib at napanguso ng titigan si Rage. Alam niyang gwapo ang lalaki, ngunit importante pa rin sa kanya ang puri niya. Napansin naman ni Rage ayon kaya kumunot ang noon nito. What are you doing? Nito na nagtataka matapos ay may kinuhang kung ano sa likod nito. Napalingon siya sa kinuha ni Rage. Isang patong-patong na folders ang nandoon. Namilog ang mga mata niya nang malaman kung ano ang mga iyon. Iyon ang mga papel na sinabi ni Rage na pag-aralan niya. Napakurap-kurap siya nang ibagsak ni Rage ang mga iyon sa kandungan niya. Bakit po? Hilaw ng ngisi ang pinakawalan niya. Gagawin mo yan ngayon. Nito sa mga otoridad na boses. Namilog ang mga mata niya nang sabihin nito iyon. Pero, day off niya ngayon. Bakit hanggang sa day off niya ay may gagawin pa rin siya? Bulalas niya sa isipan niya. Gusto niya iyong isigaw sa pagmumukha ni Rage pero hindi niya magawa. Baka kapag ginawa niya iyon, kinabukasan, ay tanggal na agad siya sa trabaho. Nagtagis ang bagang niya, ngunit ginawa niya ang gusto ng lalaki. Lumabas ito at in-enjoy ang hangin sa labas. Samantalang siya naman ay stress na sa loob habang pinag-aaralan ng mga papel na pinapaasikaso ni Rage sa kanya. Inabot sila ng mga 7 PM bago natapos ang pinapagawa ni Rage para siyang mahihilo na makalabas. Tapos na.
Aniya at umupo sa isang upuan katabi ni Rage. Good. Then you're ready for this. Ani Rage sabay pakita ng isa pang nakakarton ng mga papel. Namilog naman ang mga mata niya at pakiramdam niya ay mas lumala ang pagkahilo niya. Ano? Nangihina niyang sambit. Ganoon na ganoon pa rin ang ginawa ni Rage kay Mabi hanggang sa matapos ang 2 buwan. Parati silang magkasama sa lugar na iyon sa day off niya para pag-aralan ng mga pasikot-sikot sa negosyo. Maging ang mga profile ng mga investors ay pinag-aralan niya rin. Hindi naman related sa business ang kinuha niya sa college pero parang nag-aaral na rin siya sa lagay na yon dahil sa pagmamentor ni Rage sa kanya. Kaya lamang isang umaga, isa sa empleyado ng kumpanyang biglang lumapit sa kanya para ilapag ang mga reports nito. Bakit? Aniya sa lalaki na kanguso. Ikaw na raw mag-check ng mga reports namin. Sa'yo na raw ibigay kapag natapos kami. Nito. Namilog naman ang mga mata niya. Trabaho iyon ng boss nila. Sekretary lang siya. Kaya bakit siyang pinapagawa nito niyon? Naibulalas niya sa sarili. Ilang saglit lamang ay dumating si Stacy at ang mga kaibigan nito. Umangat ang kilay nito nang malaman na siyang pagbibigyan ng reports. Seriously? Baka isabotahin mo yung reports ko, ha? Kapag magka-problema yan, surely ikaw talagang may gawa. Pag ako sa agad ni Stacy sa kanya. Ngumisi ang isa sa kaibigan ni Stacy na si Kenneth. Grabe, mukhang ikaw pang pinagkakatiwalaan ngayon, ha? Masyado mo yatang ginalingan kaya binigay sa iyo ang trabahong to. Bigay ka naman ng tips para mapansin din kami ng boss. Ani naman ni Kenneth. Napangisi na rin si Stacy kalaunan. O baka naman you seduced him. Unbelievable. Baka ginayuma mo. Namilog ang mga mata ni Stacy. Nagtagis ang bagang niya. Naapektuhan siya sa panlalait ni Stacy noong nakaraan pero sa pagkakataong ito, masyado na siyang stressed para isipin pa ang mga sinabi ni Stacy. Tapos ka na? Bumalik na kayo sa table ninyo. Aniya pa sa mga ito. Oh, tinataboy mo kami? Sabi naman ni Stacy. Binigyan niya ito ng malamig na tingin. Gaya nga ng sinabi mo, ginayuma ka ang boss natin. Baka gusto niyong ipatanggal ko kayo. Pananakot niya pa sa mga ito. Napasingap sila Stacy, kaagad na umalis sa mga ito sa harapan niya. Napasapo siya sa noo. Talagang dadagsa ang mga inggit ngayon dahil sa pinapagawa ni Rage sa kanya. Akala talaga ng mga to ay nag-i-enjoy siya sa mga nangyayari. Hindi alam ng mga ito na sobrang stress niya na. Ilang araw ang nagdaan at naging ganoon ang routine niya. Siya ang parating nagche-check sa mga ginagawa ng mga empleyado. Kaya lamang isang araw ay nagsimula ng pambubuli sa kanya ng mga co-employee niya. Kainis! Bulalas niya nang maupuan niya ang kulay pulang pinta sa upuan niya. Halatang sinadya iyong ilagay sa upuan niya upang madumihan ang trouser niyang suot. Kaya napilitan siya magtungo sa locker area para magbihis. Uy, may dalaw ka? May tagos ka Ani ng isang lalaki sabay tawa, turo pa sa pang-upo niya. Iritado namang binalingan niya ang lalaki at nagtungo na sa locker area. Kagad siyang nag-check sa bag niya. Umaasang may bitbit siyang extra na trouser. Kaya lamang, jogging pants na itim lang pala ang dala niya imbes sa trouser. Kaya napilitan siyang isuot iyon. Itim rin naman ang kulay na iyon kaya iniisip niyang walang masyadong makakapansin. Ano yan? May PE ba ang kumpanya natin? Bakit naka-jogging pants ka ngayon? Nagtawa na naman ang kumpulan ng mga lalaki na nakadaanan niya bago siya umakyat patungo sa executive office. Hindi niya na iyon pinansin at pumasok na lamang sa elevator. Iritadong tiningnan niya ang mga reports sa mga empleyado. Matapos niyang ma-check ang lahat ng reports sa mga tauhan ay kaagad niya iyong dadalhin kay Rage upang ipa-double check sa lalaki. Umangat naman ang kilay ni Rage nang makita ang ayos niya. Naka-formal itong pangtaas, may kwelyo pa, tapos ay naka-jogging pants pala pambaba.
Bagong trend po, pagdadahilan niya. Pagkatapos ay yumuko na si Rage at tiningnan ang dala niyang mga reports. May tamang outfit tayong sinusunod dito sa office. We should look formal. Hindi formal ang magsuot ng jogging pants sa office. Wala ka sa bahay ninyo. Ani ni Rage. Napalunok siya. Titingnan ko po sa bag kung ano pong meron akong mahanap. Kaya nga pagbalik niya ay agad siyang bumaba para magtungo na naman sa locker para maghalungkat ng mga maisusuot. Ilang beses niyang tiningnan ang bag niya pero wala talaga siyang mahagilap. Hanggang sa biglang may kumatok sa labas ng locker. Mabi, pinapatawag ka raw ni boss. Isa sa empleyado ang tumawag sa kanya mula sa labas. Oo, nandiyan na. Palabas na ako. Ani at natatarantang kaagad na nagligpit ng bag. Nagmamadali naman siya nagtungo sa taas. Halos lakad takbo ang ginawa niya patungo sa office ni Rage. Naabutan niya pang bitbit na ni Rage ang jacket nito sa kabilang kamay. Ngunit kaagad naman na kumunot ang noon nito nang makitang naka-jogging pants pa rin siya. Attend tayo ng meeting but you're still wearing that pants? Nito na mukhang iritado na. Mas lalo tuloy siyang nataranta. Wala po kasi akong ibang trouser sa bag ko eh. Parang maiiyak niya ng sumbong sa lalaki. Napahilot na lamang sa ilong si Rage at namewang. Halatang nasistress na rin ito pati sa problema niya. Ilang saglit pa ay tumingin ito sa relo sa bisig at kumuha ng phone at may kinausap. Bring me a trouser. Size 25 or 26, idiretso mo rito sa office ngayon. Nito sa seryosong boses. Natulala naman siya sa ginawa ni Rage. Umaasa pa man din siyang tatanggalin siya ni Rage dahil sa kapalpakan niya. Pero imbes na gawin iyon, ay bigla na lang itong nag-utos ng trouser. At ang nakakagulat, ay alam kaagad ng lalaki ang size ng bewang niya sa unang tingin lang. Napangiti naman siya ng palihim. Akala niya, napakademonyo na ni Rage. Pero, may soft side naman pala ang lalaki. Nang dumating ang trouser ay kaagad siya nagtungo sa locker area para magbihis. Hindi maalis sa labi niya ngiti habang nagbibihis. Mabilis kaagad siyang bumalik sa executive office pagkatapos niya magbihis. Salamat po pala. Niya nang nakangiti nang magkatinginan sila. Natigilan si Rage at napatitig ito sa kanya. Hanggang sa biglang nagtagis ang bagang nito tumayo mula sa couch. Let's go. Late na tayo ng 3 minutes ng dahil sa'yo. Nito sa seryosong boses. Opo. Alertong sumunod kaagad siya kay Rage. Po? Umalingaw-ngaw sa buong office si Rage ang boses ni Mabi. Nagulat si Mabi nang malaman na isasama siya ni Rage sa business trip nito sa Palawan. Hindi naman inaasahan ni Mabi na maging ang bagay na yon ay kasama pa sa trabaho niya. Makikipagkita si Rage sa isa sa importanteng investor na naging kaibigan na rin ni Wilberto Villegas. What? You have a problem with that? Kunot noong sabit ni Rage na animoy bawal na siyang tumanggi. Wala naman po. Maaga po pala akong uuwi mamaya para makapag-ready. Ngumisi siya. May kaunting excitement na nararamdaman dahil first time niya makakapunta ng Palawan. Hindi na rin sumagot si Rage. Dumating ang araw kung kailan sila aalis patungo ng Palawan. Hindi maalis ang ngisi sa labi niya habang sakay sila ng yacht. Pag-aari ng kumpanya mula sa kotse, yacht at ang resort na pinuntahan nila. Nang maibigay sa kanya ang cabin niya ay kaagad siyang tumalon sa malambot niyang kama. Napangisi siya matapos maamoy ang mabangong higaan niya sa cabin. Excited siyang tumayo at tumakbo sa malaking bintana tapos ay may maliit iyong terasa kaya agad siyang lumabas upang langhapin ang malamig na hangin mula sa dagat. Napaka-refreshing naman! Napatili pa siya. Hanggang sa naalala niyang nagpunta nga pala sila roon para sa meeting at hindi para magbakasyon. Doon ay lumaylay ang balikat niya at napanguso. Oo nga pala.
Ay nako, panira talaga. Pumadyak siya sa iritasyon. Nang dumating ang gabi ay kailangan niya nang bumaba upang samahan si Rage sa restaurant sa baba. May babaeng pinaakyat si Rage upang sabihin sa kanyang bumaba na siya at maghahapunan na. Nagsikisla pa ng mga mata ni Mabi nang makita ang mga nakahanda sa mesa. Lobster, shrimps, oyster at kung ano-ano pang seafoods na tiyak na maglalaway ang sino mang makakakita. Pinagmasdan ni Rage ang dalaga habang nakangisi ito. Hindi maalis ang tingin nito sa buttered shrimps at kung ano-ano pang mga seafood na nasa mesa. Gusto niya ng seafood pero ayaw ng girlfriend niya kaya't wala siyang magagawa. Iniisip niyang baka ayaw rin ni Mabi. Pero mukhang ibang nakikita niya sa mukha ng babae. You like the food? Aniya sa babae. Oo naman. Ito nga mga paborito ko eh. Kaya lang mukhang masyadong mahal kaya hindi namin afford ni Papa. Pangdaing lang ang pera namin eh. Nito sabay ngisi na animoy hindi nakakalungkot ang kinikwento nito sa kanya. Where's your father? Natigilan si Mabi. Hindi inaasahang bigla siyang magtatanong ng ganoon. Nasa amin, inaasikaso niya ang maliit naming sakahan. Nagtatanim kasi kami ng mga gulay sa bukid. Yung papa ko, para ko na ring mama. Maagang namatay ang mama ko kaya si papa nang nagpalaki sa akin. Simula pa ng baby pa lang ako. Hindi pa rin nawawala ngiti sa labi ni Mabi habang kinakwento iyon. Natigilan siya. Naalala niya ang daddy niya na iniwan sila ng mommy niya. Until he met Mr. Wilberto Villegas. Ito na ang naging mentor at tumayong ama niya. Kaya nga noong nalaman niyang hindi na kaya pa ni Wilberto na asikasuhin ng kumpanya dahil sa katandaan nito, ay siya nang sumalo sa mga responsibilidad sa kumpanya. Wala siyang nakalakihang ama, ngunit si Mabi ay mayroong responsableng ama. Magkaiba sila ng sitwasyon at pamumuhay. Pero kahit papaano ay masasabi niyang maswerte pa rin si Mabi dahil sa mga taong nagmamahal dito. Matapos silang kumain ay nagulat si Rage nang malaman na hindi pa pala pumasok si Mabi sa silid nito hanggang sa nakita niyang babae sa dalampasigan. Namumulot ito ng mga seashells. Iniilawan nito iyon gamit ang phone na dala at nilalagay sa dala nitong tabo ang mga napulot. Sa lahat ng babaeng nakilala ni Rage, si Mabi ang kakaiba. Hindi man lang nito nabanggit na gusto nito ng mga material na bagay. Mababaw lang ang kaligayahan nito at halos lahat ng gusto nito ay konektado sa ama nito. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na si Eri Suzuki at si Chi Santa Maria. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Gagawin ko pong dream catcher ito. Nito na kaagad na nagpaliwanag nang makita siya nito na nanonood dito habang namumulot ng mga seashells. Whatever. Just do your works after that. Niya na kunyari, hindi pinanonood kanina si Mabi. Kaagad naman siyang bumalik sa silid niya. Mga bandang 11 ay napag-isip-isip niya magtungo sa dalampasigan upang magpahangin. Ngunit napansin niyang bukas pa ang silid ni Mabi. Kaya sinilip niya at nakita ang babaeng nakayukyok sa mesa sa silid nito. Puno ng papel ang mesa nito at halatang nakatulugan ng pagbabasa ng mga files. Kahit nagdadalawang isip ay pinasok niya ang silid nito at binuhat niya ang babae upang maiayos na mailapag sa kama nito. Pangit mo! Natigilan siya sa akmang pag-alis nang marinig ang sinabi ni Mabi. Kumunot naman ang noon niya at iritadong binalingan ng babae. Ngunit nakapikit pala ito at mukhang nananaginip lamang. Pangit mo, Sir Rage! Nakangising sambit nito ulit.
Kumuyom ang kamao niya. At talagang nilait pa siya nito sa panaginip nito. Hindi siya makapaniwala. Umalis na siya doon bago niya pa ito masumbatan. Kinabukasan ay magaan ang pakiramdam ni Mabi ng magising. Ngayon na darating ang investor na kakausapin ni Rage. Kaagad siyang nag-ayos ng sarili at matapos na makapag-ayos ay nagtungo na siya sa silid ni Rage upang ibalita na parating na nga ang mga investors na kailangan na nitong maganda within a minute. Kumatok siya ng 1 pesos pero hindi nito narinig kaya binuksan niya na dahil nakaawang naman ng kaunti ang pinto. Sir, ani niya ng mahina at tiningnan ng paligid. Hanggang sa may narinig siya. Yes, love. Busy lang talaga kaya hindi ka agad ako nakatawag. I'm really sorry. Nagsalita si Rage na may lambing sa tono. Samantalang kapag siya ang kausap nito, ani mo'y parang galit lagi sa kanya. Parati siyang sinisimangutan nito. Pero pagdating sa babaeng yun ay sobrang ayos ang pakikitungo nito. May kaunting kirot siyang naramdaman sa sulok ng puso niya. Mapait siyang napangiti. Sa isip-isip niya, siguro kasi ganun lang talaga si Rage sa mga empleyado nito. Hindi naman talaga kailangan na maging mabait si Rage sa kanya. Kasi mga empleyado lang sila at kailangan nilang ilugar ang sarili nila. Mababa siya kesa kay Rage. Kaya gagawin ni Rage kung ano man ang gustuhin nito. Excuse me po, paparating na sila. Aniya na matapos itong makipag-usap. Sumeryosong muli ang aura nito at tumango tsaka nauna na siya sa kanyang paglalakad. Nakayuko at malamig ang mga matang sumunod siya kay Rage. Napansin naman ni Rage na simula noong isama niya sa business trip si Mabi ay tahimik at parati na lamang malamig ang pakikitungo nito sa kanya pagka-uwi nila. Hindi niya na kailanman nakitang kumiting muli ang babae. Ayaw niya namang gawing big deal yon. Ngunit hindi niya maiwasang hindi mapansin. Sa tuwing papasok kasi ito sa opisina niya, ay tahimik lamang ito at sasagot lamang kapag tatanungin niya. Napahinto siya sa ginagawa isang araw at napatingin kay Mabi sa kabilang side ng glass wall. Walang kaemo-emosyon ang mukha ng babae habang ginagawa ang trabaho. Huling beses na naging madaldal si Mabi ay noong nasa Palawan pa sila. Pagkatapos nun, ay wala na. Wala na siyang narinig pa rito. Sir, ani Mabi sa malamig na tono. Dahil sa malalim na iniisip ay hindi naman napansin ni Rage na nakapasok na pala si Mabi at dala ng mga papel na pinapareview niya rito. Tahimik naman nagtungo si Mabi sa mesa niya at nang tingnan niya ito ay hindi man lang siya nalingon. Samantalang dati-rate ay ngingiti pa ang babae sa tuwing aalis matapos mailapag ang mga file sa table niya. Malapit na sa pinto si Mabi nang bigla niya itong tawagin. Mabi, napalunok siya. Bumaling sa kanyang babae ngunit may lamig pa rin sa mga mata. Naghihintay ito sa susunod niyang sasabihin. Make me some coffee please. Aniya sa seryosong boses. Imbes na magsalita ay tumango lamang si Mabi. Mas lalo lang siyang nabahala sa reaksyon nito. Pakiramdam niya ay may galit sa kanya si Mabi. Kahit nung bumalik ang dalaga ay tahimik pa rin ito. Bigla naman siyang nawala ng ganang inumin ng kape na dala ng babae. Pakiramdam niya kasi kasing lamig ni Mabi ngayon ang kape na dinala nito. Sa kabilang banda, sinisikap naman ni Mabi na matahimik matapos niyang masaksihan kung gaanong kalambing si Rage sa ibang babae. Hindi niya alam kung bakit pero nasasaktan siyang marahas sa kanyang lalaki. Ngunit iba naman ang trato nito sa ibang tao. Hindi rin ito ganoon sa ibang empleyado. Yung day off niya, pinagtatrabaho pa rin siya imbis na magpahinga. Siyang tinatambakan ng napakaraming trabaho gayong hindi niya naman talaga trabaho yung dapat. Kaya lang, kailangan niyang gawin ang pinapagawa nito dahil kailangan niya ng pera upang makapagpadala sa papa niya. Kasi mahirap siya at wala siyang ibang magawa kundi ang magpaalipin sa salapi. Matapos niyang marinig ang tono ni Rage sa kausap nito ay saka lamang siya natauhan. Natauhan siya na pagtantong hindi tama ang nangyayari.
Napansin niyang may nakatingin sa kanya. Nang balingan niya si Rage ay nahuli niya itong nagbawi ng tingin. Bahagya naman siyang natigilan. Parang namamalik mata siya, parang hindi siya makapaniwala na talagang sumusulyap si Rage sa gawin niya. Minsan ay nararamdaman niyang napapatingin sa kanya si Rage pero sinisikap niyang baliwalain ang mga pasulyap-sulyap nito. Ginugulo lang niyon ang isip niya. Mga bandang 11 na siya natapos sa ginagawa niya. As usual, parang nasasanay na rin siya sa mga ganoong oras siya nakakauwi. Ang huling file ay dinala niya sa office ni Rage. Kaagad na nag-angat ang tingin ng lalaki nang makita siyang pumasok. "Ilalapag ko na rito," aniya sa malamig na tono at saka nilapag na sa table nito ang mga folder. Akmang aalis na siya nang bigla na lang ito nagsalita. "Mabi." Napalunok siya at kabadong bumaling sa lalaki. "Can we talk?" Anito. Nakakapanibago. Samantalang dati ay inuutusan siya nito. Ngayon ay biglang nakikiusap ito. Hindi lang siya sanay. Wala namang rason para hindi niya ito pagbigyan kaya naupo siya sa visitor's chair. Nakatingin siya sa kawalan at hindi niya magawang tingnan sa mata ang lalaki. Ayaw niyang kapag nagkatitigan sila ay magwala na naman ang puso niya. "Is there a problem, Mabi?" Ilang beses siyang napalunok sa kaba. Sa boses pa lamang nito ay kinakabahan na siya. Ano pa kaya kapag pinag-usapan ng tungkol sa problema niya? Hindi kaagad siya nakasagot. Ilang segundo pang dumaan bago siya nakapagsalita. "Nagtatrabaho po ako. Seryoso po ako sa ginagawa ko. At saka wala po akong problema." Kumunot ang noon nito. "Really?" Tumango siya. "Opo. At huwag po kayong mag-alala. Hindi niyan maaapektuhan ng trabaho ko. Hindi ako papalpak. Hindi ko dinadala sa trabaho ang mga problema ko. Professional po ako." "I'm talking about you. Not your work?" Mabigat ang tono ng boses nito. May kaunting dilim naman ang aura ng mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Habang siya naman ay hindi man lang matingnan ng lalaki. Mas lalong nagwala ang puso niya sa huling sinabi nito. "Ayos lang ako. Walang problema." Sa huli ay sagot niya na lang. "You can call me." Giit pa rin ito. "Wala po." "I can feel it." Mas sumeryoso ang aura nito. Napalunok siya. "Kapag may problema ako, sa akin na lang yan. Personal na po yan." Umangat ang kilay nito kalaunan. "So meron nga." Umiling siya at iritado na. Samantala ay tila kumakalma at ni minsan ay dumadaan ang dilim sa aura sa mukha ni Rage. "Uuwi na po ako." Ani at sumuko na. "Telling me you're professional pero nagbaback out ka sa boss mo? Is this professionalism, Mabi?" Napapikit naman siya ng mariin. Nanunuya ang ngisi sa labi ni Rage. Bakas ang intensidad sa tingin nito sa kanya. "Nagpapaalam po ako." Aniya. Nandoon pa rin ang panunuya sa tingin nito. Para itong nang-aakit. Nakagat niya ang ibabang labi at napaiwas ng tingin. "Ang pagtatanong niya sa akin ng mga personal na bagay, hindi ko rin po matatawag na professionalism." Dugtong niya pa. "Yeah, right. So let's be casual. Tanggalin mo ang pagiging formal. I want to know about your problems. So tell me, Mabi." Ang baritono nitong boses, animo ay malambot na balahibo na humahaplos sa tenga niya. Napatitig siya sa lalaki. Mula sa madilim na mga mata nito, pababa sa mapula nitong labi. Napalunok siya at kahit gusto niyang iiwas ang paningin ay hindi niya magawa. Naaakit pa rin siyang titigan nito. Hanggang sa hindi niya nakinaya at walang salitang tumayo. Tapos bigla na lang siyang tumalikod. For pet's sake, yung ubod ng pogi na boss niya ay kinakausap siya ng ganon. Bago pa siya matukso ay kailangan niya ng matakasan ang lalaki.
Hindi halos makatulog si Mabi matapos marinig ang huling sinabi ni Rage nung gabing yon. Kung ano-anong posisyon ni Mabi sa kama hanggang sa huli ay nanood na lang ng kung ano-anong palabas. Pero may isang scene sa pinanood niya kung saan nag-uusap ang CEO at ang secretary. Napasapo siya sa noo at agad na pinatay ang cellphone. Ayaw niya maalala mga sinabi ni Rage sa kanya. Tapos ay dinagdagan pa ng pinanonood niyang drama. Kaya nga ang mga mata niya kinabukasan ay namamaga. Inaasahan niya ng tambak na naman ang trabaho niya kinaumagahan. Pero naabutan niya ang nag-iisang folder na nakapatong sa mesa niya. Binalingan niya ang office ni Rage. Nakita niya ang lalaki doon. Seryoso ang mga mata nito na nakatitig sa laptop nito. Napalunok siya at nang mapansin na akmang liningon sa banda niya, ang lalaki ay kaagad siyang nag-iwas ng tingin. Kumunot ang noon niya nang mapansin na hindi naka-office suit si Rage sa umagang yon. Nagduda siya na baka hindi umuwi ang lalaki at buong magdamag na may inasikaso roon. Mga bandang 12:00 na ng tanghali nang makita niyang humiga si Rage sa couch nito sa loob. Hindi ito lumalabas mula pa kanina. Nagbabasa siya ng mga papel na laman ng folder. Napansin niya namang parang summarize ang mga nasa folder. Mas pinaikli at mas naliwanagan siya. Namilog naman ang mga mata niya nang maisip na baka si Rage ang gumawa niyon. Bumaba na siya kalaunan upang magtanghalian pero nakaramdam siya ng guilt. Iniisip niyang baka wala pang kain si Rage. Mukhang puyat ang lalaki at mukhang hindi pa lumalabas. Habang sumusubo siya ng kanin ay parati niya itong naiisip. Hindi siya makapag-concentrate sa pagkain dahil parating ginugulo ni Rage ang isipan niya. Parang gusto niya namang sabunutan ang sariling buhok dahil sa iritasyon. Bakit ba nag-aalala siya dun sa tao ngayon? Matapos siyang kumain ay akmang lalabas na siya na walang dala. Ngunit natigilan siya sa may pinto at parang may sariling utak ang mga paan niya na nagtungo sa may counter upang bumili ng packed lunch. Hindi niya alam kung anong gusto ni Rage. Pero bahala na. Ang importante hindi magutom ang lalaki. Gagawin mo yan kasi nag-aalala ka. Baka mamatay ang boss mo at hindi ka na masahuran. Ganun lang yan. Wala nang ibang dahilan. Win-win situation lang tayo dito. Pagkumbinsi niya pa sa sarili. Huminga siya ng malalim habang nasa elevator siya. Mas kinabahan siya na makarating siya sa top floor. Natanaw niya si Rage sa office nito na nakahiga pa rin sa couch. Halatang pagod na pagod talaga ang binata. Dahan-dahan niyang binuksan ang glass door at tahimik na pumasok. Ilalagay niya lamang ang pagkain sa ibabaw ng desk nito at hindi niya nagigisingin ang lalaki. Napapikit siya ng mariin nang makalabas siya ng office at successful ang paglagay niya ng pagkain sa ibabaw ng mesa ng boss. Panay ang sulip niya sa natutulog na binata. Nang magising ito ay kaagad siyang yumuko at agad na nakaramdam ng kaba. Wala naman siyang nilagay na pangalan. Hindi malalaman ni Rage kung sino ang nagbigay ng pagkain nito. Sinulipan niya ulit si Rage. Nakita niyang animoy naguguluhan si Rage habang nakatingin sa pagkain sa loob ng lagayan. Kung tutuusin, mas mahal pa nga ang binili niya sa lalaki kesa sa pagkain kinakain niya sa kantin. Napangsinghap naman siya nang makita ang kinain na nga ni Rage ang laman. Panaytigil ito sa pagsubo at tila iniestima ang pagkain ginunguya. Hindi niya na kayang titigan ang lalaki. Hindi niya alam kung nagustuhan ba nito ang binili niya o napipilitan lang itong lunukin ng pagkain. Mga bandang 9 p.m, ready na siyang umuwi. May mga tinapos pa kasi siya pero at least hindi na 11 p.m. ang uwi niya ngayon. Makakatulog na siya ng mas maaga ngayon. Malawak ang hisi sa labi niya nang tumayo siya. Ngunit naglaho iyon nang bigla na lang may nagsalita. Mabi? Namilog ang mga mata niya nang lingunin ang nasa likod. Nalingunan niya si Rage na bitbit rin ang susi ng sasakyan at ang jacket nito sa bisig. Animoy mamumutok ng mga botones nito sa malapad nitong dibdib. Malaki ang pangangatawan nito na halatang alaga sa gym. Ngayon nakalapit na ang lalaki sa kanya, ay sa kanya natansya ang height difference nila. Thanks for the lunch. Nito. Natigilan naman siya.
Bakit naman kaagad nitong naisip na siya ang nagbigay? Ni hindi na nga siya nito tinanong. Natulala siya nang lampasan siya ni Rage. Hindi na siya nakagalaw sa kinatatayuan. Ngunit ilang saglit lamang ay biglang huminto si Rage at binalingan siya. Nasa elevator na ito at napansin na hindi naman siya nakasunod. Hindi ka sasama? Nito na nakaangat ang kilay. Napakurap-kurap siya at kaagad na kumilos. Sasabay ako. Natatarantang lumapit kaagad siya. Sumabay siya sa elevator at hindi siya makaimik habang nasa loob na sila nito. Iyon yata ang pinaka-awkward na interaction nila ni Rage. Hindi niya lang inaasahan na sa susunod na araw ay bigla na lang siyang tinawag ng nasa front desk. Nagpapadala si Sir Rage ng packed lunch sa'yo. Ani ng babae. Namilog naman ang mga mata niya at hindi inaasahan na bigla na lamang manguutos ng ganoon si Rage. Kaya napilitan siyang magtungo sa kantin upang bumili sana pero hindi siya nakapagbayad dahil sabi ng tendera. Bayad na yan. Itinawag niya na yan sa akin at kanina ko pa ni-ready. Nakahinga naman siya ng maluwag. Mabuti na lamang at hindi na mababawasan ang budget niya. Nagtitipid pa man din siya dahil balak niyang dalhin ang ama nito sa syudad upang makapagbakasyon. Nang dumating siya sa office ni Rage ay kakalabas lang ni Rage sa shower. Namilog ang mga mata niya at agad na nag-iwas ng tingin. Ngunit parang nananatili sa isipan niya ang kahubaran nito kanina pagkapasok niya. Sir, nandito na po ang pagkain ninyo. Sabay lapag niya ng supot ng pagkain sa ibabaw ng mesa nito. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya upang hindi sila magkatitigan. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makalabas na siya. Mga bandang 8 na siya nakauwi. Hindi naman inaasahang makakasabay niya na naman ulit si Rage. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nagyaya ito. I will give you a ride home. Kinakabahan na umiling siya. Hilaw ang ngiti na pinakawalan niya. Ayos lang po. Hindi na kailangan. Maaga pa naman po, makakahanap pa po ako ng jeep. Pagdadahilan niya. Dati naman kasi ay 11 PM siyang umuuwi. Ayos pa rin naman. Ang 8 ay maaga pa. Less gastos. At saka mahaba pang oras ko. Pwede kitang idaan sa inyo. Nito ulit. Hindi na siya nagpakipot pa ng todo. Ayaw niya nang patagalin pa iyon. Alam niya kung gaanong kamapilit ang lalaki. Hindi rin siya mananalo rito. Nagtaka siya na makarating sila sa apartment niya. Noong una nagpunta si Rage sa kanila ay noong day off niya. Hindi niya alam kung saan ito nakuha ang address niya. Salamat. Aniya kay Rage nang huminto ito sa tapat ng gate. Hindi niya matingnan ng lalaki nang dahil sa hiya. Bababa na po ako. Aniya ulit ngunit kabado. Tinulak niya ang pinto. Ngunit ramdam niya ang titig ni Rage mula sa likod niya. Nilingon niya ang lalaki matapos niyang isara ang pinto ng sasakyan. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Animoy nangungusap ang mga mata nito. Ngunit napasinghap siya nang bigla na lang may yumakap sa kanya mula sa likod. Bigla siya nitong binuhat mula sa likod at inikot. Kaya hindi niya naiwasang hindi mapatili sa kaba at gulat. Nang humarap siya rito ay sa kanya napagtantong si Edwin ang nandito ngayon. Ang best friend niya mula sa probinsya nila. Bago siya nagpunta sa syudad, ay nauna si Edwin sa kanya doon. Ang narinig niya ay nagtatrabaho daw sa isang babuyan si Edwin. Hindi ito nakapagtapos ng high school dahil kulang sa financial support. Edwin? Bulalas niya at akmang yayakapin ng lalaki nang bigla na lang may nagtulak kay Edwin palayo sa kanya. Namilog ang mga mata niya. Sunod niyang namalaya ng muntik nang masuntok ni Rage ang lalaki. Pero mabilis siyang nakalapit at pinigilan si Rage. Wag! Kaibigan ko siya! Napatili siya. Thuff! Bulalas naman ni Rage. Bakas ang dilim sa aura at agad na tumayo. Sino ba to? Bigla-bigla na lang mananakit. Nagreklamo pa si Edwin. Boyfriend mo yan? Ngayon pa lang bagsak na sa akin yan. Hindi siya approve sa akin ha.
Kapag maghahanap ka ng boyfriend yung mabait katulad ko, yung harmless. Sinadya ni Edwin na lakasan ng boses. Halatang nagpaparinig ito kay Rage. Natatakot siya nang makitang nagdilim muli ang anyo ni Rage at akmang susugod na naman kay Edwin. Edwin, hindi ko siya boyfriend. Boss ko siya. Pagtatama niya. Sa totoo lamang ay nahihiya na siya sa nangyayari, lalo na sa mga lumalabas sa bibig ng kaibigan. Hindi niya naman kasi alam na bababa na lang bigla si Rage para sunggaban si Edwin. Inakala ng lalaki na may gagawing masama si Edwin sa kanya. Boss? Hindi naman makapaniwalang sambit ni Edwin. Medyo awkward pa nang umalis si Rage. Nagbabanta ang mga tingin na pinukol nito sa kaibigan niya nang umalis. Hindi ganoon kalaki ang katawan ni Edwin. Payat kasi ito pero matangkad at may itsura. Bonus na lang yung kasipagan ni Edwin. Matagal ang pag-uusap nila ni Edwin. Nagkamustahan sila at maraming naitanong si Edwin tungkol sa trabaho niya. Big time ka na pala, Mab. Nakakahiya, inaway ko pa yung boss mo. Hindi kaya magalit yun sa'yo bukas? Nako, dapat yata magpaliwanag ako sa kanya. Hindi ko naman sinasadyang murahin siya. Nagulat lang talaga ako. Hindi naman mapakali si Edwin. Madaldal talaga ang lalaki at nasasanay na siya rito. Paano kung bigla ka nalang balatan ng buhay? Mukha pa naman din kaya nung mag-hire ng gunman. Paano kung ipashoot to kill ka? Dagdag pa nito na namimilog pa ang mga mata. Bumusangot siya sa lalaki. Bakit kaya hindi ikaw munang balatan niya ng buhay? Bakit ako talaga? Ikaw naman tong nagmura sa kanya, hindi naman ako. Kita ang takot sa mukha nito nang sabihin niya iyon. Hindi naman siguro. Mukhang mabait naman yung boss mo. Akala ko nga anghel eh. Ngumuso siya. Kakamit lang natin, gusto mo na agad akong patayin? Ngumisi ito at nagtungo agad sa niluluto niyang sinabawan. Ako na dyan. Kawawa ka naman. Nagluto ka pa talaga dyan, di mo naman kailangan na mag-abal eh. Hindi mo na ako kailangan pang ipagluto, ayos lang naman sa akin ng daing. Hindi para sa'yo yan. Kahit wala ka, magluluto ako ng sinabawan. At saka may daing pa naman dun, no? Yun ang iulam mo. Mas gusto mo pala ng daing eh. Napalunok ito at namilog ang mga mata. Sinabi ko ba ngayon ko gusto ng daing? Magkapunan na nga lang tayo. Apektuhan ang pandinig mo eh. Ngumuso siya at iritadong tiningnan ang nakangising si Edwin. Namiss mo ako, Mab. Matagal na tayo hindi nagkita ah. Hindi kita na-miss. Di nga kita kilala eh. Nakabusangot pa rin siya. Ngumuso naman si Edwin na animoy nagtatampo. Sanay na talaga sila sa asaran, kahit noong mga bata pa lamang sila. Masayang kausap si Edwin kaya nga kahit noong nasa opisina na sila ay kausap niya pa rin ang lalaki. Break time niya ito kausap kaya ayos lang. Nagulat lang siya na may biglang tumikim sa harapan niya. Nang tumingala siya ay nalaman niyang si Rage pala. Seryoso ang mukha nito. Saglit niyang binaba ang tawag para ituon ang atensyon kay Rage. Kunot ang noon ni Rage. Palipat-lipat ang mga mata nito sa phone niya at sa kanya. Sinabihan ka na raw ng taga front desk na ibili ako ng lunch. Pero inuna mo yan. Iritado si Rage. Napanganga siya. Nakalimutan niya nga pala, kaya kaagad siyang tumayo. Ibibili po kita. Aniya sa kinakabahang tono. No need. Mukhang hindi mo naman yata priority ang trabaho eh. Anito. Tapos bigla na lang siyang tinilikuran ni Rage. Gusto niyang tawagin pero tuloy-tuloy na ang pagpasok nito sa opisina nito. At mas worst ay mainit ang ulo ni Rage hanggang sa gabi. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi na kinausap pa ni Mabi ang kababata simula nang mapagalitan siya ni Rage dahil hindi niya nagawa ang ipinag-uutos nito. Priority niya ang trabaho. Iyon ang pinagkukunan niya ng pang-araw-araw nila, lalo na ang ama niya. Kaya lamang after 2 months, biglang nag-text si Edwin na uuwi na raw ito ng probinsya dahil namimiss na ang pamilya. Nalungkot siya sa totoo lang. Close sila ng kababata pero kailangan niyo itong iwasan
para hindi siya malintikan sa trabaho. He left? Napatingin siya sa likuran nang marinig ang boses na iyon. Nalaman niyang nakisilip pala si Rage sa phone niya. Kaagad niya naman binaba ang phone at tumingin sa dinala ni Rage na bagong folder. Pwede namang tawagin na lang siya para siya nang kumuha. Pero ito pa talagang sumadya sa kanya para ibigay ang folder. Salamat po. Ani niya para maiba ang topic. Mga ganong lalaki ba ang type mo? Ani Rage na sarkastikong ngumisi. Natigilan siya sa sinabi ni Rage. Kalaunan ay napakunot ang noon niya at tinitigan ito. Po? You like that guy? Ako sa nito. Namilog ang mga mata niya nang magets niya kung sino ang pinagtutungkulan nito. Kababata ako lang po siya. Tumangutango ito na may sarkastikong ngisi. Oh, really? At saka umalis na sa harapan niya. Kahit noong mag-text siya sa tagabantay sa kantin sa baba para sa pagkain ni Rage, ay bigla na lang nakisilip si Rage sa phone niya. You missed him? Pasaring pa ni Rage. Kumunot ang noon niya nang tiningnan si Rage at sinundan ito ng tingin na papasok pa sa office. Nang ihatid niya ang folder matapos niyang ma-check, ay nagsalita siya. Hindi po kami ni Edwin. Mali po kayo ng iniisip. Ni hindi niya alam kung bakit siya nag-i-explain sa lalaki. Ngumisi naman ito. You always text him. You call him. Pero wala na. Tapos nag-text lang siya nung umuwi siya sa probinsya. Pero nitong nakaraan, wala na. Hindi na kami nakapag-usap. Umagat ang malagong kilay ni Rage. Animo hindi kumbinsido ang binata sa sinabi niya. Hindi naman talaga kami nag-uusap. Dagdag pa niya ngumuso. Okay, Mabi, I believe you. Ani ng binata na may malokong ngisi na nakabalatay sa mukha. Kahit nakalabas na si Mabi sa office, parang gusto niya pa rin balikan ng binata para igiit na talagang walang namamagitan sa kanila ni Edwin. Paupo na siya nang biglang may tumawag sa phone niya. Nang tiningnan niya ay hindi numero ni Edwin ang naroon. Isang unregistered number iyon. Kaya kahit alanganin ay sinagot niya ito. Hello? Mabi? Si Aling Mila ito. Nasa ospital kami. Sinugod dito namin ang ama mo dahil pabalik-balik ang lagnat niya. Namilog ang mga mata ni Mabi nang marinig ang sinabi ni Aling Mila, ang kanilang kapitbahay. Uuwi ako, Aling Mila. Hintayin niyo ako. Aniya sa natatarantang boses. Hindi na siya nakapagpaalam kay Rage nang tumayo siya upang lumabas ng building. Sumagay kaagad siya ng taxi at nagbuka agad ng tiket ng eroplano patungo sa lugar nila. Uuwi siya sa probinsya para sa ama niya. Nang makarating siya sa ospital kinabukasan, ay nasa isang silid na ang ama niya at nalaman niyang kailangan nito ng dugo. Ako po, anak niya po ako. Magmamatch kami ng ama ko. Presenta niya kaagad. Malaki ang kumpiyansa niyang magmamatch sila na makakapagbigay siya ng dugo para sa ama. Sumailalim siya sa test. Siniguro ng mga ito na maayos ang tulog niya tapos ay wala siyang sakit na nakakahawa. Kaya lamang, nagulat siya sa ibinalita ng doktor sa kanya. I am so sorry, pero hindi nagmatch ang dugo ninyo. Nagulat na lamang siya sa nalaman. Parang gusto niya magpa-test pa ulit para lang masiguro na hindi nagkakamali ang doktor sa result niya. Mabuti na lang at pwede naman silang kumuha ng dugo sa blood bank. Nasalinan pa rin ng ama niya ngunit nag-iwan ng malaking question ang resulta sa kanya. Papa, bakit hindi raw po tayo mag-match? Nagtataka niyang tanong sa ama. Dapat kasi kahit papaano ay may makuha siyang DNA sa ama. Pero wala. Kahit kaunti. Natigilan naman ang kanyang ama. Masayang reunion sana iyon dahil nagkita ulit sila ng kanyang ama, pero dahil nga sa naging resulta, parang biglang gumulo ang mundo niya. Mabi anak, ang totoo niya nay. Nagsimula nang umiyak ang papa niya na dahilan para kabahan siya. Naghintay siya sa susunod na sasabihin ng ama. Ang totoo niya nay,
Hindi talaga tayo magkadugo. Anak ka ng iyong ina sa pagdadalaga. Hindi niya sinabi sa akin kung sino man ang iyong ama. Ngunit tinanggap pa rin kita bilang totoong anak ko, Mabi. Ani ng ama niya na nagpatuloy sa pag-iyak. Niyakap siya ng kanyang papa at nagsiiyakan sila. Ako ang nandoon nang isilang ka. Ako ang nandoon nang lumaki ka na. Ako lang anak. Kaya anak kita. Kahit hindi man tayo magkadugo, sa puso ko, ikaw ang nag-iisang anak ko. Humahagulhol na sambit ng ama. Ilang beses siyang napatango at hinigpitan pa ang yakap sa ama. Tama ito. Kahit anong mangyari, ito pa rin ang kanyang ama. Hindi na importante kung hindi sila magkadugo. Ang papa niya ang nakamulatan niya. Binilhan niya ng masasarap na ulam ang papa niya at sabay silang kumain sa ospital. Sa pagkakataong yon ay bill naman sa ospital ang kakaharapin niya. Malaki-laki rin ang mababayaran niya at hindi pa siya ganoong katagal sa pinagtatrabahuhan niya kaya hindi pa ganoong kalaki ang ipon niya. Pasensya ka na. Problema ang dala ng papa mo. Ani ng ama niya isang araw sa malungkot na boses. Umuwi siya kaya nakokonsensya ito dahil naabala pa siya. Papa naman, ano bang sinasabi ninyo? Hindi mo naman sinasadyang magkasakit eh. Eh sino bang may gustong magka-dengue? At saka, huwag po kayong mag-alala. Hanap naman po ako ng paraan. Pag-aalon niya sa ama. Ayaw niyang may sakit na nga ito ay problema pa rin ito. Di bali nang gumasta siya. Nakasama niya naman ang ama. Inilapag niya ang binalatang apple sa harapan ng ama. May isa pa siyang problema maliban sa bayarin sa ospital. Si Rage. Tsak nang galit na naman sa kanya ang lalaki dahil umalis siya nang walang paalam. Inaasahan niya nang wala siyang mababalik ang trabaho. Tsak niyang palalayasin na siya ng lalaki at pinalitan na siya bilang sekretary nito. Sabi nga nito ay hindi naman mahirap maghanap ng kapalit niya. May sariling agency ang kumpanya at siguradong maraming nag-aagawan sa pwesto niya. Napabuntong hininga siya. Kung ganon, ay saan na siya ngayon tutungo? Kapag nag-apply siya sa iba, hindi siya sure kung kasing laki ng sahod niya sa kumpanyang yon na matatanggap niya sa iba. Kung tutuusin, ay swerte pa nga siya sa trabaho niya ngayon. Dahil unang sabak niya, sekretary kaagad siya. Hindi nga lang swerte sa mga gawain dahil walang katapusan ng trabaho niya. Natulala na lamang siya kalaunan. Hindi masyado nakatulog si Mabi noong gabing yon dahil sa bayarin na iniisip. Pero nagulat din siya nitong umaga nang sabihin ng nurse na paid na raw ang bills niya sa ospital. Isang lalaki po na hindi naman nagpakalalang nagbayad ng bills ninyo. Kaibigan daw po siya ng papa ninyo. Pasensya na pero hindi ko po matandaan ang itsura eh. Paliwanag ng babae. Kakaalis niya lang ba? Alanganin na itong mga babae. Opo, kakaalis lang. Ngayon lang talaga. Kaya kaagad siyang lumisan doon at mabilis naglakad at bumaba siya. Kailangan niyang maabutan kung sino man ang taong yon. Kailangan niyang makilala ang lalaki dahil gusto niyang malaman kung sino ang kanyang tunay na ama at marami siyang gustong itanong sa lalaki. Kahit na may itinuturing siyang ama ay gusto niya pa rin na makilala ang totoo niyang ama. Dahil kapag hindi niya nakuha ang kasagutang hinahanap niya ay tiyak niyang hindi rin siya matatahimik. Sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay may kulang sa katauhan niya. Pakiramdam niya, hindi siya buo. Kung ibabalik ang panahon, gugustuhin niya pa rin na maging ama ang kinalakihang ama ngayon. Naiiyak na siya habang pababa ng hagdan. Pinagdarasal niyang sana maabutan niya ang lalaki. Nang makarating siya sa lobby ng ospital ay kaagad niyang nilibot ang tingin sa paligid. Hanggang sa may napansin siyang kahina-hinalang lalaki. Kaya kabado siyang nilapitan ito. Nandoon pa rin ang pagnanasa niyang makaharap ang taong magdadala sa kanya sa totoo niyang ama. Pagkapanganak pa lang sa kanya ay namatay na ang kanyang ina. Hindi niya malang naranasan ang pag-aalaga nito. Gusto niyang malaman mula sa ama ang totoong nangyari at kung bakit nagkahiwalay ang mga ito. Nananatili naman sa kinatatayuan nito ang lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit
At nang makalapit, ay kaagad niyang hinawakan ang balikat na to. Takang lumingon naman sa kanya ang lalaki. May kausap ito sa telepono at dahil sa kanya, natigil ang pakikipag-usap nito. Kilala mo ba ang ama ko? Inutusan ka ba niya? Direktang bato niya sa lalaki. Kumunot ang noo at mukha, nairita ang lalaki. Babaliw ka na ba? Sino ka ba? Hindi naman kita kilala eh. Pahiya na bumitiw siya sa pagkakahawak sa balikat nito. Umalis ka agad ito sa harapan niya na may pagtataka sa mga mata. Hindi naman pala iyon ang taong hinahanap niya. Napahiya pa tuloy siya. Ilang saglit ay kaagad siyang lumabas. Nagbabaka sakaling baka may mahanap siya sa labas. Kaya lamang laylay ang balikat na bumalik siya sa loob kalaunan. Hindi niya nakuha ang sagot na hinahanap niya. Kailangan niya munang magpaalam sa ama sa araw na iyon para bumalik sa kumpanya. Kailangan niyang ipaliwanag kay Rage ang mga nangyari. Wala na siyang bayarin sa ospital pero kailangan pa rin niya ang trabahong yon. Pinagtitinginan siya ng mga trabahante pagkapasok niya sa building. Ay, nagbakasyon ka? Sana all may holiday na kaagad kahit bago lang. Pasaring ng isa sa lalaking empleyado nang dumaan siya sa office ng mga ito. Seryoso? Nagbakasyon daw yan? Eh bakit tayo hindi mo lang mapagbigyan? Matagal na naman tayo rito ah. Favoritism nga eh. Nagtagis ang bagang niya sa mga narinig habang paakyat siya patungo sa executive office. Hindi niya alam kung sino nagpapakalat ng balitang nagbakasyon siya. Nairita siya sa taong iyon. Pagkarating niya sa executive office ay kaagad siyang nagtungo sa silid ni Rage. Saktong pagkabukas niya ay nakita niyang nagyayakapan na sina Rage at ang isang magandang babae. Matangkad ang babae at maputi. Bumitiw si Rage sa babae nang makita siya. Pakiramdam niya, para siyang sinaksak diretso sa puso niya nang maabutan ng senaryo na iyon. Napailing pa siya. Anong karapatan niya para maramdaman yon? Bakit niya kailangan maramdaman yon? Sino ba siya sa akala niya? Sorry po. Paginging paumanhin niya sa dalawa. Nakaramdam siya ng hiya. Hindi dapat siya nandoon ngayon. Naging sagabal patuloy siya sa dalawa. Akmang tatalikod na siya nang bigla niya nalang narinig ang boses na Rage. Mabi! Mabigat iyon ngunit nakakatakot. Parang nagtunog banta ang boses nito. Kaagad siyang naistatwa sa kinatatayuan at dahan-dahan na nilingon si Rage. Nang maharap niya ang mga ito ay namalayan niya na lang na palapit na si Rage sa kanya. Bago niya pa man namalayan, hinila na siya ni Rage palayo roon. Pumasok sila sa bedroom ni Rage sa opisina. Iyon ang unang beses na nakapasok siya roon. Malawak iyon at kompleto sa lahat ng gamit. Saan ka galing? You just left without telling me. Sumama ka kay Edwin? Binato ka agad siya nito ng mga akusasyon. Namilog naman ang mga mata niya nang marinig dito ang pangalan ng kaibigan niya. Paano naman nasama sa usapang to ang kaibigan niya? Hindi si Edwin ang sinamahan ko. Ako lang mag-isang umalis siya bago ka rin umalis. Wala kang sinabi. Dahil paniguradong pagbabawalan kita. Giit nito. Hindi naman siya makapaniwala sa mga sinabi ni Rage. Akmang aalis na siya pero hinila siya nito pabalik at ikinulong sa mga braso nito. May intensidad at dilim na nakabalatay sa mga mata ni Rage. Napasinghap siya at kaagad naman nakinabahan. Stay. Let's talk. Nito sa mariin na boses. Naiyak na siya. Umuwi lang naman ako dahil na ospital ang ama ko. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman ako ganun kalende para lang umuwi kasama ng isang lalaki. Natauhan bigla si Rage at kaagad na pinunasan ng luha sa mga mata niya. I'm sorry. I'm sorry. Nito ng paulit-ulit. Hanggang sa bigla na lang itong yumuko at inabot ang labi niya. Agresibo ang halik na pinakawalan nito. Hindi na siya nakagalaw dahil sa ginawa nito. Naistatwa na lamang siya at namilog ang mga mata. Nang maalala niya ang babaeng nasa labas ay kaagad niyang itinulak si Rage.
Namumungay pa ang mga mata nito na magkahiwalay sila. Akmang lalapit pa ito na animoy gusto pang ulitin ang ginawa nito, pero kaagad na siyang umalis sa harapan nito. Natigilan naman siya nang makita ang magandang babae na may nakabalatay na iritasyon sa mga mata habang nakatitig ito sa kanya. Nakaramdam siya ng guilt na magkasalubong ang mga mata nila. Kaya lang, kaagad siyang nag-iwas ng tingin. Kinakabahan na kaagad siyang lumabas ng office. Rage! Iritadong bulala si Cheska Lamasa. Hindi alam ni Cheska kung anong pinag-usapan ng dalawa at kailangan pa talagang sa kwarto nito dalhin ng babaeng yan. Nang lumabas ang babae, ay akmang susundan pa ito ni Rage. Hindi naman alam ni Cheska kung anong mararamdaman. She likes Rage. Ginawa niya lahat para makuha ang lalaki. Since birth, wala na siyang ibang hinangad kundi si Rage. Wala na siyang ibang hinangad kundi ang pag-ibig nito. Ngunit hindi niya pa nakita si Rage na ganitong kumilos. Rage is always as cold as ice. Even when he treat her, hindi ito naging sweet at maalalahanin sa kanya, ni hindi nga siya nito magawang tawagan. Girlfriend siya nito pero parang wala pa rin nangyayari. He doesn't care about her. Instead, he cares more of his businesses. But now, she saw it with her two eyes. Hinabol nito ang babae at never siyang binalingan para sabihing aalis mo na ito. Wala itong pakialam. Kuyom ang kamao niya nang dukutin niya ang cellphone sa bulsa. Isa sa tauhan ng kanyang ama ang tinawagan niya. Ma'am? Anito. Sundan mo si Rage. Sige po, makakaasa kayo. Alerto ang sagot nito. Binabaan niya kaagad ito ng cellphone. Ilang araw pa lamang nagdaan ngunit nakapag-send na ng picture ang inutusan niya. At parang aakyat ang dugo niya sa ulo nang makita si Rage. Nasa loob ito ng kotse kasama ang babaeng nagngangalang Mabi Claveria. Napag-alaman niyang hinahatid-hatid pa ni Rage ang babaeng yon. Ilang araw lamang ang pinadaan niya. Hinintay niyang may puntahan si Rage na meeting sa labas ng company. Saka siya nagtungo sa kumpanya upang puntahan naman ang Mabi Claveria na iyon. Naabutan niya itong may hawak na kape mula sa pantry. Nangingit-ngit siya na makasalubong ang mga mata nila. Kaagad na yumuko si Mabi at tila takot na makasalubong ang tingin niya. Halatang guilty at mas lalo lang siyang nairita sa pagmumukha ng babae. Taas noo siya naglakad palapit dito at may cappuccino pa rin siyang hawak. Kaya saktong-sakto, sinadya niyang bungguin si Mabi sabay buhos ng kape niya rito. Mainit pa iyon kaya tamang-tama talaga. Para sa kanya, kulang pa iyon. Galit na galit siya sa babaeng ito na gusto niya itong tirisin ng buhay. Oh, my favorite coffee! Dapat kasi tumitingin ka naman sa dinadaanan mo. Bulyaw niya rito. Gusto niya na sana itong sabunutan, sa totoo lang. Sorry, papalitan ko na lang. Kaagad itong kumuha ng isang tissue upang bigyan siya. Soft and acting like innocent. Yung mga ganitong babae pala ang tipo ni Rage. Hindi niya alam. No need. Lalo na kung galing sa'yo. Baka mas mawalan lang ako ng ganang magkape. Aniya at nilampasan ito. Nagtungo siya sa opisina ni Rage. Pero ilang oras nang dumaan at hindi pa rin dumarating ang lalaki kaya umalis na siya doon. Kinagabihan ay nagtungo siya sa mansyon ng mga Villegas. Nandoon rin ang ama niya. Kaibigan nito ang mayamang negosyante na malapit din kay Rage, si Wilberto Villegas. Ang katulong naman ang kaagad na sumalubong sa kanya. Kung tutuusin ay mas mayaman ang mga Villegas kumpara sa kanila. Mas swerte nga lang at ito ang isa sa mas malapit sa kanyang ama. Ang dad ko? Aniya sa katulong. Sa office po ni Don Wilberto. Magalang na tugon ang katulong sa kanya. Kaya kaagad siyang umakyat sa engranding staircase. Nagtungo siya sa opisina ni Wilberto na may malaking doble door. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya kahit na hindi na sana siya kakatok. Kaya lang natigilan siya nang may banggitin na pangalan ng kanyang ama.
Mabi Claveria is safe, Wilberto. Huwag mo na siyang masyadong alalahanin. Walang nakakaalam na anak mo ang batang yan. Sinigurado namin na maayos siyang mamumuhay na walang threat sa buhay niya. Ani ng kanyang ama na ikinatigil niya. Kahit ang alaga mong si Rage ay hindi alam ang bagay na yan. Sa ating dalawa lang iyon, Wilberto. So don't worry. Mabi Claveria? She is the daughter of Wilberto Villegas? Parang gusto niyang mahimatay sa pagkagulat. Ibig sabihin, mas mayaman pa pala sa kanyang babae. At kapag nalaman niya ni Rage, tsak, na mas wala ng pag-asa sa kanila ni Rage. Mas lalong hindi siya pipiliin ng lalaki. Pagkalabas ng kanyang ama ay nagulat ito nang makitang nasa labas pala siya ng pinto. Natatarantang kaagad siya nitong hinila palabas ng mansyon. Sa kotse na siya kinausap nito. Ano mga narinig mo? Nito. I heard about that Mabi Claveria. Wala sa sariling sambit niya. Napasapo naman sa noo ang kanyang ama. Parang stress na stress ito nang malaman na may alam na siya ngayon. Look, malapit sa atin ang Tito Wilberto mo. Nasa delikadong sitwasyon ng anak niyang si Mabi. May gustong magpapatay rito kaya hindi pwedeng malaman ng iba ang tungkol sa bagay na to. Ako at si Wilberto lamang nakakaalam nito. Ngunit pati ngayon ay ikaw na rin. Nito sa kanya na may pag-aalala sa mukha. Sure, Dad. Wala akong pagsasabihan. Niya. Ngunit sa pagkakataong ito ay kakaibang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Niyakap siya ng ama. I know I can trust you, Iha. Malaki na itulong sa atin ang Tito Wilberto mo. Sa ganitong paraan man lang tayo makabawi. He was so worried. Naaawa na ako sa kaibigan ko. Umangat ang kilay niya. Pakialam niya ba sa mga nagawa ni Wilberto Villegas sa pamilya nila? Sa ama niya lang naman yon. Hindi sa kanya. Matagal niya nang pinangarap si Rage at ang binatang dahilan ng lahat kaya nagsumikap siya sa buhay. Mas hindi niya kakayaning mawala ang lalaki sa kanya. Isang maliit na sakripisyo sa isang malaking bagay. Ngumiti siya sa ama niya. Siyempre naman, Dad, hindi kita ipapahamak, no? I know how you keep your promises to Tito Wilberto. Ngumiti naman ang ama. Ngayon pa lamang, gusto niya na mag-sorry sa ama. She loves Rage at hindi niya kayang mawalay sa lalaki. Hindi niya kayang tuluyan ng makuha ng babaeng yon si Rage. Magkasabay silang umuwi ng ama. Simula bukas ay may mga aasikasuhin siya. May mga tao siyang balak puntahan at kumbinsihin. Alam niyang ang lakas na hawak niya ay makakatulong sa mga taong yon. Tsak niyang mawawala na sa landas niya, si Mabi. Sobrang pula ng lipstick ni Cheska. Makapal ang kanyang eyeshadow at ito ang itsura niya bago sumuong sa laban. Hindi lang ito tungkol sa agawan ng yaman kundi agawan sa lalaki. Kukunin niya ang dapat sa kanya. Matangkad ang heels niya at kulay pula ang maikli niyang dress. Kasama niya ang 4 niyang bodyguard na may mga dalang armas. Kailangan niyang manigurado. Susuong siya sa kuta ng kalaban, kaya kailangan niyang maniguro na ligtas siya makakalabas mula roon. Pumasok siya sa isang lumang building. Nakasunod sa likod niya ang mga tauhan niya. Taas na siyang naglakad papasok na animoy bida sa mga action movies. Wow! Welcome, Miss Cheska Lamasa. Tumawag ang boss nila ng head ng mga tauhang nandoon. Ito ang tauhan ng isa sa kalaban ni Wilberto sa negosyo ni Bob Uy. Kung ano man ang ibig sabihin niya sa lalaki, ay tsak na makakarating iyon kay Bob Uy. Umangat ang kanyang kilay na masalubong ang tingin ng pandak na sumalubong sa kanya, ang tauhan ni Bob Uy. Ikaw ang head dito? Gusto ko sana makausap si Baboy. Niya at nagtaas na upa. Bob Uy, hindi Baboy. Iritadong pagtatama ng tauhan ni Bob Uy. Umikot ang eyeball niya. Whatever. And who are you? Ako ang kanang kamay niya. Bert D.
Birthday? Ani ang kunot noo. Birthday! Tadong pagtatama naman ito. Ngumuwi siya pagkatapos ay itinuro niya ang isang kalbo na nasa gilid ng tauhan na nagngangalang Birthday. Huwag mo namang sabihing balo ng pangalan niya. Ani na nakapamewang, namilog ang mga mata ng kalbo. Ano bang kailangan mo? Sumeryoso si Birthday. Halatang pikon na. Umangat naman ang kilay niya at umayos ang tayo. Well, gusto ko lang naman sabihin sa amo mo. Sa amo mong si Baboy, na ang ibibigay kong picture ay ang taong hinahanap niya. Tapos ay kinuha niya ang larawang mula sa gold collar niyang purse. Picture iyon ni Mabi, sa likod ng larawan ay ang pangalan na Mabi Claveria Villegas. Sa pangalan pa lamang ay malalaman na kaagad ni Baboy kung anong koneksyon ni Wilberto Villegas sa babae. Dapat mong ibalita kaagad sa kanya ang sinabi ko. Kailangan na kailangan niya yan. At dapat sa loob ng 1 linggo ay mawala na sa landas ko ang babaeng yan. Iyan lang ang kapalit ng impormasyong ibinigay ko. Ani at nag-flip ng hair bago umalis. Sumunod kaagad sa kanya ang mga tauhan. Umalingaw-ngaw ang tawa niya sa buong building nang palabas na siya. Samantala, hindi naman mapakali si Mabi habang inaayos sa mga gamit. Crush niya si Rage. Noong una niya palang itong nakita ay sobrang gwapo na ng lalaki. Aaminin niya. Kahit sino naman ay maaakit dito. Pero kahit gaano pa kagwapo ang lalaki, hindi niya pipiliing manakit ng kapwa babae para makuha lamang si Rage. Pinalaki siya ng mabuti ng kanyang ama. May girlfriend na si Rage at base sa tingin ni Chess Calamasa. Pakiramdam niya, may nararamdaman ng kakaibang babae sa kanila ni Rage. Masyadong halata si Rage kaya sino hindi maghihinala? Tama lang ang desisyon ko. Nakagraduate ako. Tiyak na hindi lamang ang kumpanya ni na Rage ang available para sa akin. May mahahanap akong iba. Kapit lang. Aniya na kinukumbinsi ang sarili. Tapos ay nilagay niya na sa bag ang iba pang mga gamit niya. Aalis na siya at nagpasa na siya ng resignation letter. Di bale na kung aprobahan ni Rage iyon o hindi. Lalaya siya sa kumpanya at kailangan niyang takasan ng lalaki habang matino pa ang pag-iisip niya. Natatakot siyang baka dumating ang araw na hindi na niya kaya pang bitawan si Rage at malunod siya sa pag-ibig ito. Kaya lang ilang saglit ay napaiyak siya. Ngayon niya lang naranasan na magkagusto at magustuhan. Kaya lang ay sa maling pagkakataon pa. Sana pareho nilang sila ng level ni Rage. Sana malaya silang pareho. Tsak niya kapag dumating ang panahong yon ay hindi siya mag-aatubili na ibalik ang pagmamahal ng binata. Tumigil ka na, huwag mo nang iyakan yan. Hindi lang si Rage ang lalaki sa mundo, no? Marami pa yan. Makakahanap ka rin ng ka-level mo. Yung pwede kayong magmahalan na walang nasasagasa ang iba. Aniya pinahid ang luha na masaganang tumutulo sa pisngi niya. Matapos niya maipasok ang lahat ng gamit ay kinuha niya ang susi ng kanyang apartment. Lumabas siya sa pinto at akmang ilalak na ang pinto nang may biglang nagtakip ng ilong niya. Nang maamoy niya ang panyo ay kaagad siyang nahilo. Nabitawan niya ang dalang bag at nagdilim na ang paningin niya. Nagising na lamang si Mabi na nasa isang madilim na lugar na siya. Malamig ang inuupuan niya. Nakatali ang mga kamay niya at nakatakip ang kanyang bibig. Sinubukan niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Sino may pakana nito? Bakit siya dinukot? Wala siyang pera. Hindi siya mayaman. Walang makukuha ang mga dumukot sa kanya. Nang maalala niya ang mga illegal na nagbebenta ng mga organs, ay mas lalo siyang kinabahan. Baka iyon ang dahilan kaya siya dinukot. Tiyak niyang hindi siya bubuhayin ng mga ito. Sasairin nito lahat ng organs niya sa katawan. Lahat ng mapapakinabangan ay kukunin ng mga sindikato na iyon. Bumuhos ang mga luha sa mga mata niya. Hindi niya alam kung bakit sobrang malas niya. Nagsisisi siyang nadadamay ang mga mahal niya sa buhay dahil sa kamalasan niya. Kung ngayon na magtatapos ang buhay niya, gusto niyang makita ang stepfather kahit sandali. Gusto niyang malaman ang totoo sa likod ng katauhan niya. Gusto niyang makita ang totoo niyang ama.
Marami pa siyang gustong gawin pero parang pinagkait na sa kanya iyon. Ayaw nitong gawin niya ang mga bagay na yon. Sinubukan niya ulit na sumigaw. Nang maalala ang mga bagay na yon ay nagkaroon siya ng lakas ng loob para lumaban. Hindi niya dapat isiping iyon na ang huling beses na mabubuhay siya. Marami pa siyang dapat gawin. Marami pa siyang rason para mabuhay. Bata pa siya at hahanapin niya pa ang totoong makakasama niya habang buhay. At isa pa ay nandyan ang stepfather niya. Kailangan pa siya nito. Kararating lamang ni Rage sa opisina. 3 araw nang hindi nagpapakita si Mabi. Nabasa niya ang resignation letter ng babae at naiirita siya. Hindi niya matanggap na basta-basta na lang bumibitiw si Mabi at iniwan siya. Gusto niyang murahin ang lahat na nasa paligid niya. Sa pagkakataong yon ay ginamit niya ang koneksyon niya upang mahanap ang babae. Hindi niya tatanggapin ang resignation letter na ito. Hindi madadaan sa kahit na anong papel ang lahat. My gosh, Rage! I heard that you hired high-class investigators just to find that Mabi. Ano bang meron sa babaeng yan at halos araw-araw ka na lang? You have to go home, Cheska. Your father is surely looking for you. I'm busy, hindi kita maaasikaso. Putol niya sa sasabihin ni Cheska. Nairita naman ang babae. Kita naman sa mga mata nito. Busy? Busy sa paghahanap sa Mabi na yan? Iyan na lang bang pagkakaabalahan mo? What about me? I'm your girlfriend. Hindi mo ba naisip na baka nasasaktan ako? Nandito ako, pero ibang babaeng hinahanap mo. May dilim sa mga mata ni Rage nang balingan si Cheska. Napaatras naman si Cheska. Ngayon lang nakaramdam ng takot ang dalaga buong buhay niya. Ngayon lang nakita ni Cheska ang ganong galit sa mga mata ni Rage. I said go home, Ches. Just go home when I say so. Bakas ng pagbabanta ang boses ni Rage. Pero hindi pa dadaig si Cheska. Inilaban niya ang pagmamahal niya kay Rage. Nagawa niyang traidorin ang ama para lamang sa lalaki. Ibinigay niya ang lahat para lang mahalin ito. Kaya hindi niya matatanggap na bigla na lang ganito. Na itataboy na lang siya na parang basahan. Nagsakripisyo siya kaya ngayong nandito na ito ay hindi siya susuko. Siguro tama lang na nawala ng Mabi na yan. Siguro tama lang na inalis ko na siya sa landas ko. Siguro tama lang ang desisyon ko. Look at you, Rage. Para ka ng asong ulol na sunod ng sunod sa kanya. Hindi na napigilan at nag-hysteria na siya. Kaya lang ay may nasabi siyang bagay na nagpatigil kay Rage. Kunotong noon ni Rage at bumaling sa kanya. What did you say? Nito. Natulala siya na mapagtanto ang nasabi. Napaatras siya nang bigla na lang humakbang papalapit ang lalaki. His every steps are like daggers and lethal. Matalim ang mga tingin na ipinupukol ni Rage sa kanya. Say it again, Ches. Anong sinabi mo? Napapikit si Cheska sa malakas na bulyaw ni Rage. Ngayon lang siya tinaasan ng boses ni Rage. Hindi naman lubos maisip ni Cheska na ganoon ka nakakatakot si Rage kapag ka nagagalit. Napasingap ang dalaga nang bigla itong alugin ni Rage. Tell me, ano ba? Bulyaw ulit ni Rage. Napapikit ng mariin si Cheska. I told them that si Mabi ang anak ni Chairman Wilberto Villegas. She is his daughter. Bob Oy knew about it. Tsak na silang may pakana kung bakit nawawala ngayon si Mabi. Sa huli, ay naikanta na nga ni Cheska ang totoo. Kaagad na umalis si Rage doon at malaki ang mga hakbang na lumabas ng opisina. Hindi alam ni Rage ang totoo na si Mabi ay anak ng mismong chairman. Agad na nagbalik kay Rage ang mga panahong sinabi ni Wilberto na turuan niya si Mabi ng mga gawain sa kumpanya. Sa lahat ng mga empleyado ay si Mabi ang gusto nitong i-mentor niya. Kaya pala, dahil anak nito ang dalaga. Hindi man lang iyan sinabi ng matanda. Matagal na silang magkasama ngunit hindi nito ipinagkatiwala sa kanya ang anak nito. Kung alam niya lang, ay baka naprotektahan niya pa si Mabi. Tinawagan niya si Wilberto Villegas. I know, iho. Hinihintay kita upang pakinggan ang mga plano ko. Ang kaagad na binungad ni Wilberto sa kanya. Alam na pala nito ang nangyari sa anak.
Ibig sabihin ay siya na lang itong parang baliw na naghahanap kay Mabi. Siya lang itong parang loko-loko na naghahanap sa wala dahil hindi niya naman pala talaga mahahanap ang babae dahil ikinubli na ito ng iba. Galit siya nang dumating siya sa mansyon ni Wilberto Villegas. Naiinis siyang mas ipinagkatiwala ni Wilberto ang lahat sa ama ni Cheska. Kaya lang ay wala na siyang panahon para sisihin pa ang lalaki. Nandoon na yon. Ang kailangan nila ay ang solusyon. Gustong makipagkita ng mga tauhan ni Bob Uy sa isang lumang building. Pinawangkutan ng mga tauhan nito. Dala niya ang pera kapalit ni Mabi. Pero hindi sila sigurado kung talagang makakalabas ba sila ng buhay doon kahit sumunod sila sa gusto ng mga ito. Alam nila kung gaanong kaduming maglaro si Bob Uy. Kaya magdodoble ingat sila. Nang dumating na siya sa kuta ng mga tauhan ni Bob Uy, ay napamura kaagad siya. Gusto niya kaagad na makita si Mabi at malaman ang sitwasyon nito. Nasaan siya? Nandito na hinihingi ninyo. Tinaas ni Rage ang bag na puno ng pera. Nagpresente siyang pumunta roon upang hindi na maghinala si Bob Uy. Andito siya, ani ni Bert D. sabay hila kay Mabi na umiiyak. Nagtagis ang bagang ni Rage. Tiningnan ni Rage si Mabi mula ulo hanggang paa. Sinisiguro na walang galos o anumang sugat ang dalaga. Nakahinga naman siya ng maluwag na makita ang ayos lang ito physically. Pero halatang takot na si Mabi. Sabay tayo. Kapag hinagis ko ang pera, ay maglalakad si Mabi palapit. Ani ni Rage sa mga ito. Ngumisi naman ang mga ito at nasa loob sila ng building. Mga bandang 9:00 na ng gabi at halatang sinadya ng mga ito na makipagkita ng ganoong oras upang siguraduhin wala nang masyadong taong dadaan sa bandang iyon ng lugar. Ready na si Rage para sa kasunduan. Pinaglakad na ng mga tauhan nito ang dalaga kaya ready na siya sa paghagis. Nasa kalagitnaan na si Mabi nang hinagis niya ang bag. Nasa loob ng isa. Ngunit nagulat siya nang biglang tutukan ng isang tauhan si Mabi. Mabilis siyang tinakbo ang dalaga upang iligtas pero nakaputok na ang barel bago pa siya makarating sa dalaga. Namilog ang mga mata niya. Nakatitig siya kay Mabi. Nakita niya. Hindi si Mabi ang nakalupasay sa sahig. Iba ang nasa sahig. Si Wilberto Villegas. Dugoan na ang matanda nang makita niya. Katulad nga ng sabi ni Wilberto, maruming maglaro si Bob Uy. Biglang sumulpot ang napakaraming mga pulis. Mabilis na tinutukan ng mga ito ang mga tauhan ni Bob Uy. You love her? Nakangiting sabi ni Wilberto. Nasa delikadong sitwasyon na ang anak nito pero nagawa pang itanong nito ang mga ganoong bagay. Kaya nairita lalo si Rage sa matanda. Tell me, iho. Dahil ngayon pa lang, nagsisisi na ako minaliit ko ang pagmamahal mo sa anak ko. Ngunit ngayon, gusto kong ikaw na ang huling taong pagkakatiwalaan ko para kay Mabi. Nito na nakatingin sa madilim na kalangitan. Napalunok siya. Yes, I love her. Ngumiti ulit ito nang bumaling sa kanya. Di tumutupad sa usapan si Bob Uy. Kaya dapat may plan B. No matter what, iho. Gawin mo ang lahat para maprotektahan ang anak ko. Ang mabigat na salitang binitawan ni Wilberto. Hindi naman inaasahan ni Rage na buhay nito mismo ang ibig sabihin nitong plan B. He risked his life for Mabi. Kaagad nilang isinugod sa ospital ang matanda matapos ang nangyari. At dahil biglaan ang naging desisyon nito kaya't hindi na nakapag-ready o kahit masuotan man lang sana ng bulletproof vest. Wilberto Villegas is now 50-50. Nang malaman ni Mabi ang tungkol sa totoong ama ay muntik na itong mahimatay. Hindi niya makausap ng maayos ang babae at araw-araw siyang nagdurusa sa tuwing nakikita ang pag-iyak nito. Habang nakaharap sa altar ng mini chapel ng ospital, gusto niya itong kausapin pero hindi niya magawa. Rage, please help me, please. Halos maglumuhod na si Cheska na magkaharap sila sa pulisya. Makukulong ang babae dahil kasabot ito ng grupo ni Bob Uy. Si Cheska mismo ang dahilan ng lahat. Pinilit lang nila ako. Natakot ako kaya nagawa ko yun. Hindi ko yun sinasadya. Rage, please help me. I'm your girlfriend, right?
May pinagsamahan tayo, diba? Sigaw pa ni Cheska. Hindi niya na magawang tingnan ng babae kaya umalis siya sa harapan ni Cheska ng tahimik. Mas lalo lamang siyang nagagalit sa mga sinasabi ng babae. Nagawa pa nitong magsinungaling gayong nagkasala na nga ito. Animoy, hindi na ito yung dating Cheska na nakilala niya. Ang dating Cheska na kaibigan niyang may malalim na pangunawa. Binago ito ng buhay nito sa States. Nang bumalik ito ay para na itong asong nababaliw at obsessed na sa kanya. Bigla nitong sinabing girlfriend niya ito without his consent. Totally crackhead it is. Bumalik siya sa ospital at nalaman niyang gising na pala si Wilberto Villegas. Sa wakas ay nagkaroon na ng himala. Mabilis siyang nagtungo sa silid ng matanda, ngunit naabutan niya si Mabi doon na nakayakap na sa ama. Hinayaan niya na lang ang dalawa na makapag-bonding kahit na papaano. Iyon ang unang beses na magkaharap ang mga ito. Ang magtamang mga mata nila ni Wilberto ay tumango siya rito at agad na umalis. Mabilis ang panahon na lumipas. Pagkatapos ng isang taon, tutok ang init sa labas ng balcony ng bahay sa tabing dagat. Malamyos ang hangin at hindi masakit ang sikat ng araw. Bit-bit ni Rage ang paboritong wine ni Wilberto Villegas. Bandang 11:00 iyon ng tanghali. Sunday, summer. Nakabalik na rin si Rage sa Palawan, ngunit sa pagkakataong iyon ay may nagpatayo na siya ng villa doon. Gusto niya ang hangin sa tabing dagat. Owen, ano ba? Sigaw ng bata sa dalampasigan habang binabato ng buhangin ang mga pang-asar na kakambal. Habulin mo na kasi ako, Jade! Bulalas ng kakambal. Napangiti si Wilberto at bumaling kay Rage na kakarating lamang. May dalang 2 wine glass si Rage. Sinalinan kaagad ni Rage ng wine ang baso ng matanda. Inamoy ni Wilberto ang alak at saka sumimsim doon. This one is a top tier. Ani Wilberto at napangisi. Of course, old man. Ngumisi si Rage at sumimsim din ng wine sa baso. Baby, I'm here. Mula sa sliding door ng balcony ay sumulpot naman si Mabi. Malaki na ang tiyan at malawak ang ngisi. Balak niyo yatang gumawa ng pulutong ng mga Villegas Natatawang sabi pa ni Wilberto. Aba, syempre naman pa. Kailangan namin gumawa ng marami. Ang kambal ay gusto lang mag-farming at gustong samahan ng isa nilang lola sa probinsya. Malay natin, tong bunso ang gustong magmana ng kumpanya mo pa. Ani pa ni Mabi na kumindat pa sa ama. Natawa na lamang si Wilberto sa kalokohan ng anak. Kararating lang na Mabi mula sa probinsya nila. Parata silang nakatambay sa probinsya at ni minsan na lang nabibisita ang bahay sa Palawan. Nawili naman ang mga anak niya sa pagtatanim sa bukid. Kaya nga isang araw bigla na lang sinabi ng kambal na gusto nitong palakihin ang bukirin ng lolo nito sa probinsya. Baby boy nga po pala ito. Ani ni Rage sabay hawak sa tiyan ni Mabi. Kumunatang noon ni Wilberto at agad na bumaling kay Mabi. Ay nako, wag na wag niyong dadalhin yung apo ko dun sa probinsya. Iyan naman ang hihikayatin kong magnegosyo at masyado ng maraming na-recruit yung si Filimon. Tama nang nahikayat niya yung kambal ninyo. Abay kalabisan na kung pati ang bunso ay mapupunta rin kay Filimon. Ani mo ay nagtatampo na si Wilberto. Tila tinuturing na nitong kakompetensya ang stepfather niya sa mga apo nito. Nagtawanan sila, ngunit si Wilberto ay nananatiling nakabusangot. Habang tumatanda ay nagiging matampuhin si Wilberto. Inakbayan ni Rage si Mabi at sabay nilang pinagmasdan ng dalampasigan. Nandoon ang kambal at naghahabulan. Panay ang pangungulit ni Owen kay Jade. Nakuha ni Owen ang kakulitan ni Mabi. Samantalang si Jade naman ay bugnutin katulad ni Rage. Ngayon lang naman nagbago sa Rage simula nung makilala si Mabi. Nagbitiw ng malalim na paghinga si Mabi. Talagang hindi nga hinayaan ng tadhana na mapahamak siya. Hindi nito tinapos ang lahat doon. Hinayaan nitong pagpatuloy siya sa kabila ng hirap. Kapag hindi mo pa oras, talagang hindi iyon magtatapos doon. Hinawakan niya ang kamay ni Rage na nakapatong sa tiyan niya. Binalingan niya ang lalaki at akala niya ay makakahanap siya ng iba. Ngunit kay Rage pa rin pala siya bumagsak. Sa lalaking ito pa rin. Ang lalaking akala niya ay mahirap abutin. Ngunit ang hindi alam ay siya pala itong pilit inaabot nito. Napangiti siya at sumandal sa balikat ng asawa. This is the ending.
what she has been dreaming of. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!